Kabanata 211. Hawak ang susi sa kanyang kamay. Pinagmasdan ito ni James. Ano ang kinalaman ng treasure chest na nahukay mula sa sinaunang punto ng prinsipe ng Orchid sa hangganan ng Southern Plain sa mga bulaklak na naliliwanagan ng buwan sa cliffside's edge? Walang imak na ungol ni James. Naniniwala siyang hindi nagkataon na nabangga siya ni Scarlett habang hawak niya ang susi. Sinusundan niya ang isang pagpatay na layunin na naramdaman niya nang makaharap niya si Scarlett. Gayunpaman, nawala ang layuning pumatay nang marating niya ang underground na paradahan. Doon niya nakilala si Scarlett. Siguradong hindi siya ang may intensyong pumatay. Naniniwala si James na ibang tao ang nag-ayos nito. Siya ay nanunood sa gilid mula sa simula ng libingan na kawan. Nilipol niya ang lahat at inutusan ni Scarlett na dalhin ang susi sa Kensington at hayaang madala ang kahon sa buong lugar. Phew! Huminga ng malalim si James. Ang unang hakbang upang makarating sa ilalim nito ay ang hanapin ang kahon. Sa pamamagitan ng pagbukas ng kahon at pag-alam kung ano ang nasa loob nito, mauunawaan niya ang kaugnayan nito sa moonlit flowers on cliffside's edge. Matapos mag-isip ng ilang sandali, nagsalita si James. Mr. Queen. Oo, James. Tumango si Newton. Patuloy ni James. Dekada ka na sa tabi ng lolo ko. Kahit pagkatapos ng insidente, bumalik ka para ilibing ang mga Kayden kahit nanganganib kang mahuli. Dahil wala akong gantimpala sa iyo. Iaalok ko sa iyo ang mga negosyong dating pag-aari ng mga Kayden. Hindi ko matatanggap ang regalo mo, James. Agad na tumayo si Newton at nagmamadaling kumaway. James, napakalaki nitong regalo. Hindi ko matanggap. Bahagyang kumaway si James at pinutol si Newton. Para sa akin, hindi lahat ng pera, pero iba para sayo. Kung tutuusin, may pamilya kang pinapakain. Ako, sige ngayon. Maaari mong dalhin ang iyong pamilya sa Kensington. Pagkatapos nito, maaari mong opisyal na kunin ang mga dating negosyo ng Kaydens mula sa Great Four. Ang mga Kayden ay dating pinakamaimpluwensyang pamilya sa Kensington at nagkaroon ng pinagsamang yaman na $5 bilyong. Dapat sapat na ang mga ito para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Salamat, James. Ngayong alam na ni Newton ang pagkakakilanlan ni James bilang isa sa 5 beses at hindi naman siya gaanong lumalabas ng pera. Tinanggap ang kanyang alok. Ma'am, baka bumalik ka muna. Pumunta sa Henry sa Common Clinic sa 9 Dragon Street kung kailangan mo ng anuman. Oo, tumayo si Newton at yumuko kay James. Sumunod naman si Serena. Pagkatapos nito, umalis sila sa House of Royals. Sa labas ng House of Royals, bakas sa mukha ni Serena ang pananabik. Lolo, si James ba talaga ang Black Dragon? Ang Black Dragon General ng Southern Plains. Tumango si Newton. Siya dapat ang tunay na pakikitungo. Sino bukod sa Black Dragon ang maaaring kumbansihin ang Blythe King na magpakilos ng 100,000 malakas na hukbo? Lolo, papalitan ba talaga natin ang mga dating negosyo ng mga Kayden? Saglit na natigilan si Newton. Hindi masyado. Tinutulungan lang namin si James na i-manage sila. Oh, lumingon si Serena para makita ang House of Royals sa likod niya. James, Black Dragon, tahimik niyang ungol. Sa House of Royals, humihitit ng sigarilyo si James sa sofa. Tanong ni Henry. James, ano ang susunod nating gagawin? Dumilim ang mukha ni James. Kahit na naipaghiganti na niya ang kanyang pamilya, hindi pa rin niya alam kung sino ang pangunahing salarin sa likod ng insidente. Hindi rin niya alam kung nasaan ang moonlit flower sa cliffside's edge. Pinag-isipan niya ito at sinabing, "Purge Jake Graham to speed his intelligence gathering."
Gusto kong malaman ang kinaroroonan ng treasure chest na pumasok sa anti-gang merkado sa Kensington sa lalong madaling panahon. Roger yan. Hindi kailangang magmadali. Mid-Autumn Festival ngayon. Ulila ka na rin. Labas tayo at uminom. Ikaw lang at ako. James. Hindi mo ba sasamahan si Thea? Nagpunta si Thea sa villa ng mga kalahan. Lumabas ako para harapin ang problema nang dumating ang pagkakataon. Maaga pa. Fair na. Hamlet Crown Vin at iniwan ang Hans Royals kasama si Hen. Kabanata 212. Sa isang kilalang restaurant sa Kensington. Nag-order si James ng ilang pagkain at ilang bote ng white wine. Sabay silang kumain ni Henry. Nag-uusap sila habang kumakain. Inaalala ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan sa nakalipas na 10 taon. Buong araw na nila iyon. Pagsapit ng 3:00 ng hapon. Lasing na sila. Sa pagkakataong iyon, tumawag si Thea. James, nasaan ka? May nangyari. Nang marinig ang nag-aalalang boses ni Thea, nakaramdam si James ng lamig sa kanyang gulugod. Agad naman siyang natauhan. Ano? Anong problema? May nangyari sa Eternality Hospital. Halika bilis. Sige, pupunta ako dyan ASAP. Binaba ni James ang telepono. Tanong ni Henry. Anong problema, James? Umiling si James. Hindi ko alam. Sinabi ni Thea na may nangyari sa Eternality Hospital. Pupunta ako doon at tingnan ko. Ihahatid na kita doon. Tumayo si Henry. Hindi na kailangan. Marami kang nainom. Hindi ka dapat magmaneho. Tatawag na lang ako ng taxi. Hinawakan ni James ang suit sa gilid. Matapos maisuot, mabilis siyang lumabas at tumawag ng taxi sa gilid ng kalsada. Eternality Hospital. Nakuha ko. Ang driver ay nagmamadaling nagmaneho papunta sa Eternality Hospital. Makalipas ang kalahating oras, nandito na tayo. Inabutan siya ni James ng $100 na papel. Sa iyo na ang sukli. Nagmamadali siyang bumaba. Ang Eternality Hospital ay matatagpuan sa Medical Street. Ang pinakaabalang kalye sa Kensington. Ang kalye na ito ay puno ng mga ospital at ang sagisag ng Kensington. Ipinagmamalaki nito ang kasaysayan ng daan-daang taon. Bawat pamilya, korporasyon, at negosyo ay nagtatag ng kanilang sarili sa kalyeng ito. Maging ang mga kilalang doktor ay nakarating na rito. Kahit na ang Eternality Hospital ay hindi sikat sa paligid ng mga bahaging ito. Ang Callahans ay walang bilyon-bilyong dolyar. Ang laki ng hospital nila. 3 palapag ang taas nito na may sukat na 1,000 metro kwadrado bawat palapag. Sa sandaling ito, maraming tao ang nagtipon sa harap ng Eternality Hospital. Nagprotesta sila. Nakakatakot na ospital. Isara mo. Ibalik mo ang pera ko. Daan-daang tao ang nagtipon sa harap ng Eternality Hospital. May hawak na mga banner at sumisigaw ng mga slogan. Sa sandaling iyon, dumating ang isang opisyal na reporter mula sa Kensington News Channel. Magandang hapon. Ito ang Kensington News Channel. Ako si Yasmin. Reporter mo ngayon. Kasalukuyan akong nasa labas ng Eternality Hospital sa Medical Street. Tulad ng nakikita mo. Daan-daan ang nagtipon dito ngayon. Interviewin natin sila. Hello, ako si Yasmin, isang reporter. Maaari ko bang malaman kung ano ang nangyari dito ngayon? Tanong niya sa isang random na nanunood. Siya ay isang lalaki na halos 20 taong gulang. Nang makita niya ang magandang figure ng reporter at ang mga kamera sa likod niya, agad niyang itinuwid ang likod. Ako lang ang nakarating dito. Pero, parang may namatay sa Eternality Hospital. Ngayon, nandito ang pamilya ng namatay para humingi ng kabayaran. Dumating si James at nasaksihan ang eksenang ito. Hinabol niya ang mga tao at nakarating sa front door. Sarado ang ospital. May stretcher sa harap ng pinto. Nakahiga dito ang isang 60 taong gulang na lalaki.
Ang kanyang mga mata ay mariing nakapikit. At siya ay nagsuot ng nakakatakot na ekspresyon. Hindi siya nagpakita ng mga palatandaan ng sigla. May ilang lalaking armado ng mga baras na metal na nakatayo sa labas. Sumigaw sila na lumabas ang mga kalahan. Tense ang atmosphere, kung hindi dahil sa mga security guards sa front door. Nakapasok na ang mga armadong lalaki sa ospital. Dumating si James sa harap ng pintuan ng ospital. Anong gusto mo? Isang security guard na armado ng electric baton ang itinuro ni James nang nananakot at umungal. Scram! Nagmamadaling paliwanag ni James. Ako si James. Ang manugang ng mga kalahan. Ang aking asawang si Thea Callahan. Ang chairman ng Eternality Group. Ah, ikaw pala. Umalis ka na. Pinadaan siya ng security guard. Itinulak ni James ang pinto. Nagtipon ang mga kalahan sa pasilyo ng ospital. May suot na nag-aalalang ekspresyon. Nagpabalik-balik sila. Lumapit sa kanila si James at tinanong. Ano ang nangyari? Naluluhang paliwanag ni Thea. Hindi rin namin alam. Ang isang grupo ng mga tao ay lumitaw ng wala saan at nagsimulang gumawa ng gulo. Sabi nila may namatay sa ospital namin at humingi ng kabayaran. Ngayong nakagawa na sila ng malaking eksena. Pati ang mga reporter ay nakarating na rin dito. Wala kaming choice kundi isara pansamantala ang ospital. Si Lex ang nasa telepono. Tumawag siya ng ilang malalaking hakbang upang makatulong na malutas ang krisis. Amoy alak ka. Bakit ka nandito? Nandito ka ba para guluhin pa kami? Saway ni Gladys kay James nang maamoy siya ng amoy ng alak. Tatay, Lolo, masama ito. Mas marami na ang tao sa labas. May problema daw sa gamot natin. Panik na tumakbo si Tommy. Nawalan siya ng paa at bumagsak sa sahig. Nang marinig nila ito, tumahimik sila. Ano ang nangyayari? Naguguluhan si Howard. Maraming taon nang nagpapatakbo ang Eternality Hospital. At hindi kailanman nagkaroon ng aksidente. Mr. Chase, ikaw na ang bahala sa lugar na ito. Kahit isang aksidente ay hindi katanggap-tanggap. Kaya paanong napakaraming nangyari ng sabay-sabay? Tumingin si Howard sa isang matanda. Ang lalaki ay 60 taong gulang. Nakascrub siya at mahaba ang buhok. Ang pangalan niya ay si Zeke Chase. Siya ay isang kilalang doktor at isang miyembro ng Doctors Association. Siya ay isang mahusay na bayad na doktor na hinirang ng Eternality Group na mamahala sa ospital. Hindi ko rin alam. Naguguluhan din si Zeke. Walang aksidenteng nangyari hanggat hindi siya namumuno dito. Ang mga doktor ay kailangang sumailalim sa isang mahigpit na proseso sa pagpili. Dapat walang mali sa gamot na inireseta nila. Paanong may mamatay dahil dito? Hinayla ni Thea ang braso ni James. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Bahagyang kumaway si James at inaliw siya. No worries. Ang pagsasara ng ospital ay hindi malulutas ang anuman. Mas lalo tayong magmumukhang guilty. Buksan mo ang pinto. Pwede tayong makipag-usap sa kanila. Makipag-usap? Paano? Sigaw ni Tommy. James, nandito ka ba para manggulo? Hindi mo ba nakita kung gaano ka-brutal ang mga tao sa labas? Kung bubuksan natin ang pinto, susugod sila at tatalunan tayo. Eksakto. Hindi natin dapat buksan ang pinto. Tawagan natin ang mga pulis. Walang kwenta. Ang aksidenteng ito ay bumubuo ng medikal na kapabayaan. Dapat lang nating bayaran ang kabayaran at tapusin ito. Kung tutuusin, kung masira ang reputasyon ng Eternality Hospital, paano natin ipagpapatuloy ang pagpapatakbo ng ating negosyo? Lahat ay nagbigay ng kani-kanilang opinyon. Napatingin si James kay Thea. Thea, ikaw ang chairman ng Eternality Group. Ano sa tingin mo? Napaisip si Thea. Tama si James. Walang malulutas kung isasara natin ang ating mga pinto. Maaari lamang nating buksan ang ating mga pintuan at ipaliwanag ang mga bagay sa kanila. Kung kasalanan ng mga doktor namin,
Tatanggapin namin. Kahit anong parusa ang dumating sa atin. Kung kailangan naming magbayad ng kabayaran, magbabayad kami. Kung kailangan nating isara ang ospital para sa muling pag-aayos. Kung gayon ay maging ito. Ang tanga mo, Thea. Maaaring makita ng sinuman na mayroong isang tao doon na nagta-target sa Eternality Hospital. Tama iyan. Walang paraan kung gaano karami sa kanila ang lilito ng sabay-sabay. Paano ito nagkataon? Thea, hindi mo dapat binuksan ang pinto. Mabubugbog tayo. Ang mga kalahan ay hindi nagkakasundo. Suportado naman si James sa naging desisyon ni Thea. Buti na lang at may matinong tao pa rin sa mga kalahan. Kung hindi, ang pamilya ay mapapahamak. Tumingin siya kay Thea. Buksan mo. Nandito ako para tulungan ka. Alam ko. Huminga ng malalim si Thea. Pagkatapos, tumungo siya sa front door. Nang makita ito, ang iba pang mga kalahan ay napaatras ng ilang hakbang nakita nila kung gaano kabanggas ang mga lalaki sa labas. Bago pa nila maisara ang pinto, marami na sa kanila ang nabugbog. Magiging pangit ang mga bagay-bagay kung hindi sila mapipigilan ng mga security guard na magmadaling pumasok. Nagkakagulo ang daan-daang lalaki sa labas. Bukod dito, dumarami ang kanilang bilang. Namumugto ang kanilang mga pisngi. At may mga benda na nakabalot sa kanilang katawan. Umupo sila sa harap ng Eternality Group at humagulgol sa sakit. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintuan ng Eternality Hospital. Isang magandang babae ang lumabas. Humihingi kami ng kabayaran. Down with Eternality. Ito si Thea Callahan, ang bagong chairman ng Callahans. Thea, bayaran mo ang iyong dugo. Sa sandaling lumabas si Thea. Nawalan ng kontrol ang mga tao sa labas at nagsisiksikan sa kanya. Tumayo ka. Angal ni James. Ang kanyang dagandong ay parang kulog. Natigilan ang mga tao sa labas ng ospital. Tumayo si James sa harap ni Thea. Kung may sasabihin ka, gawin mo isa-isa. Kabanata 214. Natahimik ito ng ilang segundo. Pagkatapos, isang 30 taong gulang na maskuladong lalaki na may hawak na metal na bara sa kanyang kamay ay humakbang pasulong. Nakasuot ng masamang tingin. Itinutok niya ang bakal na pamalo kay James. Tumango siya. Sino ka ba? Ano sa tingin mo ay may karapatan kang magsalita? Bumubula siya sa bibig at agresibo ang pag-uugali. Natakot si Thea sa labas ng kanyang talino. Dahil sa takot na baka atakihin siya. Nagtago siya sa likod ni James. Tama iyan. Hindi mo na kailangang magsalita, humihingi kami ng kabayaran. Kung hindi ka magbabayad ng kabayaran, sisirain namin ang Eternality Hospital. Anong walang kwentang lugar, kung hindi ka umabot sa mga pamantayan? Huwag itatag ang iyong sarili sa Medical Street. Umalis ka dito. Nagsimulang maghiyawan ang mga tao. Wala kahit isang kalahan ang nang-ahas na magpakita. Ang sitwasyon sa labas ay pabago-bago. Magiging problema kung ang mga bagay ay wala sa kontrol. Shut it. Kayong lahat. Wait for your turn to speak. Sigaw ni James na may inis na tingin. Wala siyang pakialam kung hindi ito ang ospital ng mga kalahan. Itinuro ng lalaking armado ng metal rod si Thea sa likod ni James. Thea, dalhin mo dito ang asterisk sa mo. Ikaw ang chairman ng Callahans. Namatay ang tatay ko sa gamot mo. Kung hindi mo ako bibigyan ng kasiya siyang paliwanag, sisirain ko ang lugar na ito. Ibagsak mo. Nagsimula na namang maghiyawan ang mga tao. Ang ilang nagtatakang sumugod ay pinigilan ng mga security guard. Nasusuka ako at pumunta ako sa Eternality Hospital. Pagkatapos gamitin ang kanilang gamot, nagsimula akong makaramdam ng pangangati sa buong katawan ko. Ako rin. Pumunta ako dito dahil masakit ang ulo ko. Pagkatapos gamitin ang kanilang gamot, nagsimula akong malaglag ang aking buhok. Mahigpit naming hinihimok ang mga may katuturang tungkulin na isara ang Eternality. Naghiyawan ang mga tao.
Habang naruroon ang mga mamamahayag, ang eksena ay na-broadcast ng live. Nag-aalalang tanong ni Thea, Jamie, anong gagawin natin? Kumunot ang noo ni James. May mali ba sa gamot na inireseta ng mga kalahan? O may naghahanap ng gulo? Ang parehong mga posibilidad ay umiiral. Maaaring may mali sa gamot. O maaaring may tao, naghahanap upang magpaypay ng apoy. Sige, hintayin mo ang pagkakataon mong magsalita. Sinubukan ni James ang lahat para pakalmayan sila. Pagkatapos, naglakad siya pababa ng hagdan at tinungo ang stretcher. Sinulyapan niya ang matanda na nawalan ng vital signs. Anong gusto mo? Itinuro ng maskuladong lalaki si James gamit ang kanyang bakal. Siya lashed out, "Huwag hawakan ang aking ama." Lumingon si James at tumingin sa kanya. Matalim ang titig niya. Natakot ang matipunong lalaki at napaatras ng ilang hakbang. Umungol siya. Patay na siya. Ano pa ba ang gusto mo? Inabot ni James ang braso niya. Ibigay mo sa akin ang listahan ng mga gamot na inireseta. Nang marinig ito, isang nasa katanghaliang gulang na babae ang naghagis ng isang dakot ng mga resibo kay James at isinumpa. Ito ang mga resibo para sa buong taon. Nandito ang tatay ko sa ospital mo. Binuhat sila ni James at pinagmasdan ang bawat salita. Sa loob ng Eternality Hospital, pinapanood ng mga kalahan ang palabas sa labas. Umaasa silang malulutas ni James ang problema. Hinayla ni Megan si Tommy sa tabi at tinanong, "Tommy, walang mangyayaring masama, di ba?" Bulong ni Tommy, "Ayos na ang lahat. Ang aming plano ay walang kamali-mali. Walang paraan na maaaring makita ng sinuman ito. Si Thea ay nakakakuha ng lupa sa pamilya. At ito ay lubhang nakapipinsala sa amin. Kung hindi natin siya hahaharapin ngayon, hindi siya mapipigilan." Walang narinig sa kanilang sinasabi. Tiningnan ni James ng mabuti ang listahan ng mga bagay sa mga resibo. "Eto, nagdala pa ako ng gamot. May isang hindi pa niya nagawang tapusin. Balak kong dalhin ito sa Food and Drug Association para sa pagsusuri." May naghagis ng bote ng gamot kay James. Binuksan ni James ang bote at pinasadahan ito ng casual. Kumuha siya ng isang dakot ng gamot. Inamoy ito, at ninuya pa ito sa kanyang bibig. Tapos, tumayo siya. Pangalanan ang presyo. "Magkano ang gusto mo?" $10 milyong. Dahil alam ng maskuladong lalaki na mayaman ang mga kalahan. Walang kahihiyang humingi siya ng $10 milyong. He added menacingly, "Kung hindi mo ako bibigyan ng $10 milyong ngayon, hindi ito ang katapusan nito. Lalaban ako hanggang dulo. Hindi ako titigil sa anumang paraan upang mabuhay ang impyerno para sa mga kalahan." Tumayo si James at tumingin kay Thea. "Ikaw ang chairman. Mag-utos sa departamento ng pananalapi na bayaran ang kabayaran." James. Ano? Nataranta si Thea. Akala niya malulutas ni James ang problema. Gayunpaman, pagkatapos ng kanyang poster at walang laman na mga salita, pinapayuhan niya ngayon ang mga kalahan na nagbabayad. Isang galit na saway ang nagmula sa loob ng gusali. "Anong ginagawa mo, James? $10 milyong. Niloloko mo ba ako? Hindi na ako magtataka kung nakipagsabuatan ka sa mga taong ito para manloko ng pera mula sa mga kalahan." Si Gladys iyon. Bamulong si James sa tenga ni Thea. "May sira ang gamot. Di paano ka nakakasigurado na ang gamot na ito ay nireseta namin? Paano kung may nagtangka na i-frame tayo?" Napatingin si Thea kay James. Kung nagbayad sila ng bayad bago makarating sa ilalim ng mga kaganapang ito, hindi ba ito katumbas ng pag-amin sa kanilang pagkakamali? Sabi ni James, "Makinig ka sa ang pagpapatahimik sa pamilya ng namatay ay ang aming pangunahing prioridad. Hanggat nagbabayad tayo ng kabayaran at kalmado sila, ang lahat ay magiging isang piraso ng cake. Sa anumang kaso, nakakasama sa mga kalahan kung magpapatuloy ito.
Kung mapapatunayan natin na ang nangyayaring ito ay walang kaugnayan sa eternality, ito ay magpapatibay sa ating imahe. Ang pag-advertise na makukuha natin dito ay higit na lalampas sa paggastos ng maraming milyon sa mga advertisement. Magpapanatili sa pinakamaliit na pagkalugi natin. Pinag-isipan ni Thea ang kanyang mga sinabi at naniwala na may katuturan ang mga iyon. Tumayo siya at tumango. Sige, $10 milyong iyon. Ang matipunong lalaki at ang kanyang pamilya ay hindi inaasahan na ang mga kalahan ay magiging pushover. Sa mga nakaraang kaso ng medikal na kapabayaan, susubukan ng mga ospital na alisin ang sisi sa kanila. Kahit na mabayaran ang mga biktima, kailangan nilang dumaan sa mga kaso sa korte ng maraming taon. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang napakaliit ng $1 milyong. Nagtipon sila at nagkaroon ng diskusyon. Hoy! Sa tingin mo ba masyadong maliit ang hinihingi natin? Oo, tatay. Narinig kong pinalalim ng mga kalahan ang pakikipagtulungan sa maraming malalaking korporasyon at ngayon ay mabilis na sa kanilang negosyo. Dapat tayong humingi ng higit pa. Maya-maya pa ay natapos na ang kanilang usapan. Muli namang humakbang ang matipunong lalaki. Banta niya ng may pananakot. Masyadong maliit ang $10 milyong. Hindi ako magpapasya sa anumang bagay na mas mababa sa $5 milyong. Sob, ang kaawa-awang ama ko. Namatay ka sa isang kakila-kilabot na kamatayan. Oh, ang aking kaawa-awang lolo. Iniyakan nila ang kanilang mga mata sa harap ng Eternality Hospital. Jamie, anong gagawin natin ngayon? Nagpapanik si Thea, hindi niya inaasahan na magtataas sila ng presyo. Bagamat nangako siyang magbabayad ng $10 milyong bilang kabayaran. Humihingi sila ngayon ng $50 milyon. Nitong huli, gumastos ang mga kalahan sa pag-set up ng mga tindahan at pagpapalawak ng kanilang mga negosyo. Sa kasalukuyan, mayroon lamang silang $20 milyong sa cash flow. Saang lupalop nila kukunin ang $50 milyon? Tumingin si James sa kanila at malamig na sinabi, "Huwag mo nang ipilit. He was terminally ill even before consuming our medicine. Hindi natin malalaman kung siya ay namatay sa medikal na kapabayaan o natural na dahilan. Dahil humihingi ka ng $50 milyong, mangyaring dumaan sa mga opisyal na pamamaraan at sumailalim sa pagsusuri sa post-mortem." Nang marinig ang kanyang mga salita, ang pamilya ay natigilan. Opisyal na mga pamamaraan. Talagang may karamdaman ang lalaki at napanatili sa buhay sa pamamagitan ng gamot. Kung ang pagsusuri sa post-mortem ay nagpakita na siya ay namatay dahil sa natural na dahilan, sila ay makakatanggap ng zero compensation. Nang marinig ito, nagsimulang magturo ng mga daliri ang mga nanunood. Tama siya, may sakit na ang lalaki. Hindi naman siguro siya namatay pagkatapos uminom ng gamot ni Eternality. Hindi tayo nakakasigurado dyan. Hindi mo ba nakikita ang dami ng may sakit dito? Maaaring aksidente kung ang matanda lang. Pero may nangyayari sa napakaraming tao dito. Naiinitan sila sa usapan. Samantala, nag-uusap din ang matipunong lalaki at ang kanyang pamilya. Kung pipiliin nilang dumaan sa mga opisyal na pamamaraan, maaaring matagalan bago makatanggap ng kabayaran. Pagkatapos ng talakayan, pinili nilang tumira ng $10 milyong. Sige, magbabayad kami ng $10 milyong. Kailangan mo kaming bayaran ngayon. Napatingin si James kay Thea. Ayusin mo yan. Paano naman ako? Nagugulo na ang buhok ko pagkatapos kong kainin ang gamot mo. Paano naman ako? Namumula ang mukha ko. Natatae ako pagkatapos kong kainin ang gamot mo. Wala naman akong hinihiling masyado. Siguro 500,000. Ang mga tao ay nagsisigawan para sa Eternality Hospital upang mabayaran sila. Pumunta si Thea para mag-ayos ng bank transfer. Sinulyapan ni James ang mga kalahan sa gusali at nag-utos. Dalhan mo ako ng mesa. Maya-maya, naglabas ng mesa at stool sina David at Alisa.
Umupo si James sa stool at itinuon ang tingin sa mga tao. Sumigaw siya, "Shot it! Ano man ito? Makikita natin ang tungkol dito pagkatapos kong tingnan ang queue up at hintayin ang iyong turn. Magbabayad kami kung ito ang aming pagkakamali. Gayunpaman, huwag mo akong sisihin kung ano ang mangyayari kung nandito ka para manggulo." Kabanata 216. Malakas ang boses ni James. Ang kanyang dagandong ay nagulat sa galit na mga tao na nagtipon sa labas ng Eternality Hospital. Agad na tumahimik ang maingay na mga tao. Tinuro ni James ang isang lalaki na namamaga ang mukha. "Ikaw, halika rito at maupo. Kukunin ko ang pulso mo." Agad na umupo ang lalaki sa harap ni James at nagrant. "You're compensating me no matter what. Alam mo ba kung ano ang pinagkakakitaan ko? Manager ako ng isang malaking korporasyon na may buwanang sweldo na 50,000. Ang aking sakit ay humadlang sa aking trabaho. At ako ay tinanggal. Hindi ako magpapasya sa anumang bagay na mababa sa ilang daang libo." Sinaman siya ng tingin ni James. Matalim ang titig niya. Umiling ang lalaki at tahimik na bumulong. "Maaayos ko ang ilang libo. Ipakita mo sa akin ang iyong braso." Inabot ng lalaki ang kanyang braso. Kinuha ni James ang kanyang pulso. "So, pumunta ka sa Eternality Hospital dahil may skin irritation ka. Ano ang kinalaman nito sa atin?" Hinampas ni James ang mesa at pinagsabihan siya. "Kumain ka na siguro para mag-trigger ng sakit. Bakit mo kami sinisisi?" "Oo, may allergy ako sa balat. Ngunit pagkatapos kumain ng iyong gamot, mas lumala ang aking sitwasyon. Hindi naman ganoon kalala noon. Tingnan mo mukha ko, parang natusok ng bubuyog. Magre-reseta ako ng gamot para sa iyo. Kung mamamaga pa ang mukha mo bukas, halika ka ulit." Kumuha si James ng lapis at isinulat ang res eta. Ibinato niya sa lalaking nasa harapan niya at sinabing, "Kung wala kang tiwala sa amin, huwag mag-atubiling kumuha ng pangalawang opinyon." Susunod, napatingin ang lalaki sa res eta. Napatulala, pumunta siya dito para humingi ng kabayaran. Pero ngayon, pinaalis na nila siya pagkatapos bigyan siya ng res eta. Saway ni James, "Anong nakatayo ka dyan? Magwala. May iba pa akong pasyenteng aasikasuhin. Sige, magkita tayo sa korte kung mamaga pa ang mukha ko bukas." Sumulat ang lalaki ng walang awa na pahayag at tumalikod na para umalis. The moment he left, another man came forward with a mean look. Agad siyang umupo sa stool. "Pagkatapos mong kainin ang iyong gamot, ako ang doktor, kaya manahimik ka." Pinandilatan siya ni James at sumigaw. "I extend mo ang iyong mga braso." Ang lalaki, natakot, walang kamalay-malay na sinunod ang utos ni James. Kinuha ni James ang kanyang pulso. Makalipas ang ilang segundo, tumawa siya at malamig na sinabi, "Diarrhea, normal lang ito dahil mahina ang tiyan mo. Paano mo ito masisisi sa amin? Kalimutan mo na. I'll let this slide. Reresetahan kita ng gamot ng libre. Kunin ang iyong gamot at inumin ito ng naaayon. Bumalik ka kung masama pa rin ang pakiramdam mo." Natigilan ang lalaki. Wala siyang ibinunyag tungkol sa kanyang karamdaman at gamot na kanyang ininom. Gayunpaman, na-diagnose ni James ang kanyang mga medikal na problema sa loob lamang ng ilang segundo. Talaga bang gag-ana ito? Napatingin ang lalaki kay James na nagtataka. Samantala, mabilis na sinulat ni James ang res eta at inihagis sa kanya. "Kunin mo ito at mawala ka." Susunod, napatulala siya. Bago pa siya makapag-react, dumating ang isang malusog na lalaki. Umupo siya sa harap ni James at inextend ang kanyang arte. Kinuha ni James ang kanyang pulso kaagad. Tumayo si James at sinipa siya. "Nandito para manggulo, di ba? Hindi ka man lang nakainom ng anumang gamot noong nakaraang linggo. At ayos na ang iyong katawan. Magpakita ka ulit sa harap ko.
At hindi magiging maganda ang lagay mo. Ang lalaking pinalipad ay isang reporter. Maraming reporter ang nagtipon sa labas ng Eternality Hospital. Nang masaksihan kung paano tumpak na na-diagnose ni James ang lahat ng mga medikal na isyu ng mga pasyente nang walang anumang paunang kaalaman. Naging kaina-hinala sila, kaya naman, nagpapadala sila ng isang tao upang subukan ang mga bagay-bagay. Sa gulat nila, nakita ito ni James. Alam pa niyang hindi nakainom ng gamot ang reporter. Nagtawanan ang mga tao. Sino ang lalaking iyon? Siya ay isang badass. Kilala ko siya. Siya si James. Ang manugang ng mga Callahan at ang asawa ni Thea Callahan. Si Thea ang orihinal na pinakapangit na babae sa Kensington. Dahil lang sa treatment ni James kaya siya naging pinakamaganda. Kabanata 217. Banal. Ganoon ba siya kahanga-hanga? Tila tulad ng ito, siya ang tunay na Diyos ng medisina. Mas magaling pa siya kay Dr. Fallon. Naging mainit ang usapan ng mga nanunood. Natigilan sila lalo nang malaman na si James pala ang gumamot kay Thea. Samantala, ipinagpatuloy ni James ang paggamot sa kanyang mga pasyente. Isang 50 anyos na babae ang lumapit sa kanya. Pagkaupo niya, tinanggal niya ang kanyang sombrero. Wearing a mean look, she snarled. Bumubula ang bibig. Masakit ang ulo ko. Pagkatapos mong kainin ang gamot mo. Halos nalagas na ang buhok ko. Tahimik. Sambit ni James. Para mabantayan sila, kinailangan ni James na magtaas ng boses. Gaya ng inaasahan. Natahimik ang babaeng sumisigaw. Iunat mo ang iyong braso. Iniabot niya ang kanyang braso. Kinuha ni James ang palso niya. Pagkatapos, sinabi niya, ito ay naging isang talamak na problema mo. Nagkaroon ka ng ganitong sakit ng ulo at hindi nakatulog ng higit sa isang dekada. Ito ang naging dahilan ng pagkawala ng iyong buhok. Ano ang kinalaman ng iyong kalagayan sa amin? Paano ito? Reresetahan kita ng gamot ng libre. Ginagarantiya ko na ang iyong kalagayan ay bubuti pagkatapos na ubusin ito. Kung hindi, huwag mag-atubiling bigyan ng Eternality Hospital. Ito ay hindi ka panipaniwala. Naghiyawan ang mga babae. Humarap siya sa mga tao at sa mga kamera at napabulalas. Siya ang Diyos ng medisina. Nang makita ito, nataranta ang mga tao. Hey! Ito ba ay maaaring itanghal ng Eternality? Tila tulad ng ito, maaari silang maging mga artista na tinanggap ng Eternality. Kahit na si Dr. Fallon ay hindi kaya nito. Hindi sa tingin ko ang batang ito. Ang tunay na pakikitungo. Yeah, not to mention this is broadcasted live. Ito ay mas mahirap kaysa sa mga patalasta sa kanila ang nag-aalinlangan. Naniniwala sila na ito ay itinanghal ng Eternality. Iyon ay dahil ang mga Callahan ay nagtalaga lamang ng isang bagong chairman at ngayon ay nagpapalawak ng kanilang negosyo. Inakala nila na ang Eternality ay nagplano ng isang publicity stunt para maakit ang atensyon sa kanilang brand. Nagtipon ang mga Callahan sa pasilyo ng Eternality Hospital. Habang tumatag ang sitwasyon sa labas, lumabas ang mga Callahan. Panay ang tingin nila kay James na abala sa pagre-reseta ng gamot. Tahimik na bumulong si Tommy. Is James really Asclepius, the god of medicine? Siyempre, Gladys wore a smug look. Si James ang gumamot sa peklat ni Thea. Hindi isang beses, ngunit 2 beses. Kung hindi siya si Asclepius, sino siya? Inayos ni David ang likod niya. James, para sayo. Hindi ako nagbibiro. Ang kanyang mga karanasan ay higit pa kaysa kay Dr. Fallon. Habang si James ay humarap sa krisis. Sina Gladys, David, at iba pa ay nagsuot ng mapang-akit na hitsura, na para bang sila ang nagresolba sa problema. Susunod. Please, pwede ba wag mo akong lokohin? Nagpaikot-ikot ka sa pakikisalamuha sa mga tao kahit mahina ang katawan mo.
Ngayong nagkaroon ka na ng sakit at ang iyong katawan ay nagpapakita ng mga sintomas ng allergy. Ano ang kinalaman nito sa Eternality Hospital? Kahit ano, bibigyan kita ng Race Eta ng libre. Nang marinig ang kanyang mga salita, nahiya ang lalaking may balak na manloko ng pera palabas ng ospital. Siya ay nakipag-ugnay sa isang puto bago ito. Samantala, ang tawanan ng mga tao. Matapos ibigay sa kanya ni James ang Race Eta, nagpatuloy siya. Susunod, umupo ang isang 20 taong gulang na lalaki. Iniabot niya ang kanyang braso para makuha ni James ang kanyang pulso. Kinuha ni James ang kanyang pulso. Pagkatapos ng ilang segundo, bumantong hininga siya. Ang mga pulang tuldok sa katawan mo ay dahil sa hotpot na kinain mo ilang araw na ang nakakaraan. Paano mo masisisi ito sa amin? Banal na shitty. Paano mo nalaman iyon? Hula ko lang. Walang seryoso. Tandaan lamang na panuurin kung ano ang iyong kinakain. Ang sakit ay dapat mawala sa loob ng ilang araw. Walang tigil ang pagpapagamot ni James sa mga pasyente. Ang kanilang mga sintomas ay magkatulad. Lahat sila ay may allergic reaction at namamaga ang lahat. Ito ay sanhi ng pagkonsumo ng substandard na gamot. Gayunpaman, inalis ni James ang sisi sa Eternality Hospital. Ang mga pasyente ay lubos na kumbinsido at hindi na ituloy ang mga bagay. Kabanata 218. Nagmamadali si Thea, hindi nagtagal. Ginawa ang paglipat. Nasiyahan ang pamilya ng namatay at binuhat ang stretcher palayo sa Eternality Hospital. Mabilis din si James. Sa kanyang walang kapantay na kaalaman sa medisina at kamangha-manghang mga kasanayan sa pagtatalumpati. Nakumbinsi niya ang lahat ng dumating sa paggawa ng gulo. Sige na, umalis ka na. Walang makikita dito. Tumayo si James at kinawian ang mga nanunood. Ang Eternality Hospital ay isa sa mga ospital sa Medical Street. Ang kaguluhan ay umakit ng maraming dumaraan. Kabilang ang ilang kilalang doktor mula sa mga karatig na ospital at klinika. Hawakan mo. Sa sandaling iyon, isang boses ang bumungad. Ha! Lumingon si James at nakita niya ang isang 5 taong gulang na doktor na nakasuot ng puting suit na papalapit sa kanya. Kumunat ang noo ni James. May problema ba? Ito ang Medical Street, kung saan ang lahat ng mga klinika at ospital ay umaasa sa kanilang tunay na kakayahan at hindi sa pamamagitan ng ilang kalokohang publisidad na stunt upang makilala. Masyadong malayo ang itinulak ng Eternality Hospital sa pagkakataong ito. Paano kung sumunod ang iba? Ano ang mangyayari sa mga patakaran? Oh! Tinitigan ni James ang doktor. Sinasabi mo bang isa lang itong publicity stunt ng Eternality Hospital? Ano, mali ba ako? Sinaway siya ng doktor. Hindi ba obvious? Una, sinira mo ang reputasyon ng Eternality Hospital. Pagkatapos, lumapit ka upang tugunan ang problema at ipinakilala ang iyong sarili sa lahat sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong mga kasanayang medikal. Dumura ang doktor. Ang diagnosis ay batay sa pagmamasid sa mga sintomas at konstitusyon ng katawan ng individual. Kahit na kailangan mong mag-artista, at least gumanap ng maayos. Paano malalaman kung ano ang kinain ng isang tao ilang araw na nakalipas sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng kanyang pulso? Ginagawa mo ba kaming tanga? Nang marinig ang kanyang sinabi, lahat ay natigilan. Kaya, isa itong publicity stunt ng Eternality. Sinabi ko sa iyo na walang paraan na magkakaroon ng ganoong doktor. Kahit si Dr. Fallon ay hindi magagawa iyon. So, isa itong publicity stunt. How walang hiya, hindi ako makapaniwala na gumamit sila ng ganoong maling taktika para makapasok ng negosyo. Puno ng batikos ang mga nanunood para sa Eternality Hospital. Ano bang ipagsasabi mo? Hindi na nakatiis si Gladys. Humakbang siya at hinarap ang karamihan. Si James talaga. Pagkasabi niya nun, hinayla niya si Thea sa braso.
Ito ang anak ko. Siya ang pinakapangit na babae sa buong Kensington. Si James ang gumamot sa mga galos niya. Ano ang hitsura niya? Hindi ba makinis ang balat niya? May iba pa bang kayang gawin ito? Kailangan pa ba natin ng publicity stunt? Nang marinig ito, tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Alam nila ang itsura ni Thea noon. At nakita nila kung ano ang hitsura niya ngayon. Pambihira ang mga pagbabago. Kahit si Dr. Fallon ay hindi makapagtanggal ng peklat sa ganoong kaikling panahon. Lumapit si James at nakangiting sinabi, "What a keen observation. Tama iyan. Isa itong publicity stunt na nilalayong ipakilala sa publiko. Hindi namin inasahan na ang aming mga kapwa doktor ay makikita sa aming mga panlilinlang. Ikaw, Ginoo, ang tunay na Asclepius." Talagang humanga ako. "James, anong ginagawa mo?" Saway ni Gladys sa kanya. Humakbang si Howard at sumigaw. Hindi ito publisidad na stunt. Pinandilatan sila ni James at Bamulong. Kung hindi, inaamin ba natin na may mali sa gamot natin? Nang marinig ito, tumahimik si Gladys. Natahimik din si Howard. "Haha, I wish you all a happy Mid-Autumn Festival. Paumanhin para sa aming mahinang pagganap. Tama ang doktor dito. Ang aming mga underhanded tactics ay hindi katanggap-tanggap. Kasunod nito, pansamantalang isasara ang Eternality Hospital para sa muling pagsasaayos. Mga kapwa ko kaibigan, nangangako kaming makikipagkumpetensya ng patas sa palabas. Sige, umalis ka na." Nakangiting kumaway si James sa mga tao. Pagkatapos, hinayla niya si Thea at ang iba pa sa Eternality Hospital. Kaya, isa itong publicity stunt. Pagkatapos ng lahat, akala ko may namatay sa Eternality Hospital. Akala ko may mali sa gamot. Test. Gawa lang ang lahat. Ang walang hiya sa kanila. Nang walang interes. Naghiwalay ang mga tao. Sa hallway ng Eternality Hospital, sinaway ni Gladys si James. "Anong ginagawa mo? Iyon ang perpektong pagkakataon sa advertisement. Ngayon, sinira mo na ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin sa publicity stunt? Ito ba ay parang isa sa iyo?" Umupo si James at nagsindi ng sigarilyo. Tanong ni Lex, "Anong nangyayari, James? Ikaw ba talaga ang nag-ayos para dito?" "Ayusin." Dumilim ang mukha ni James. "Paano ako magkakaroon ng oras para dito? Sa napakaraming bagay na nagkakamali ng sabay-sabay. Mukhang publicity stunt ba ito sa iyo? Kung hindi natin sasabihin, aminado ba tayo na may mali sa ating gamot? Alam mo ba kung gaano karaming pinsala ang aabutin sa amin kung ang media ay nasa ilalim nito?" Lumapit si Tommy at sinabing, "Sinusubukan mo bang sabihin na may mali sa aming gamot?" Tumango si James. "Malamang." Malamig na sabi ni Tommy. "Kahit may mali sa gamot. Kanino sa tingin mo may kasalanan?" Si Thea ang chairman ng Eternality. At siya ang gumagawa ng bawat desisyon ng kumpanya. "Thea, nabalitaan kong nagpalit ng mga supplier ng gamot ang Eternality kamakailan. Totoo ba yan?" Napatingin si James kay Thea. Tumango si Thea. "Talaga, ang dati naming supplier ay isang maliit na kumpanya. Sa pagpapalalim ng aming pakikipagtulungan sa Celestial Group, tinapos ng Juan ang kontrata sa nakaraang kumpanya at nagsimulang kumuha ng aming mga supply mula sa Celestial Group. Ang Celestial Group ay isang matatag na korporasyon. At ang gamot nito ay dapat na maayos." Sarkastikong wika ni Megan. "Ikaw lang ang makakaalam kung may mali sa gamot. Malaki ang tubo. Kung tutuusin, sino ang nakakaalam kung ibinulsa mo ang kinikita at nagbebenta ka na lang ng pekeng gamot?" "Tama iyan." Tumingin si Tommy kay Lex at sinabing, "Lolo, kailangan mong tingnan ito. Maayos ang lahat sa Eternality bago naging chairman si Thea. Ilang araw na lang. Tingnan mo ang nangyari kanina. Bukod dito, narinig kong bumili si David ng $2 milyong na luxury car, hindi pa tapos ang buwan.
At hindi pa nailalabas ang mga dibidendo, paano niya nakuha ang lahat ng pera? Tumango si Megan. Sobrang dami mo sigurong inilagay sa mga bulsa mo. Dapat ay nakakuha ka ng hindi bababa sa ilang milyon mula sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat, mayroon ka pang $2 milyong na luxury car. Sumigaw si David. Bullshit. Matagal ko nang binili ang kotseng ito. At ako na mismo ang nagbayad. Hindi rin nasiyahan si Gladys. Pinagalitan siya nito. Mag-ingat kayo sa mga salita ninyong dalawa. Hinding-hindi gagawin ni Thea ang ganoong bagay. Napatingin si Lex kay Thea. Thea, normal lang na gawin mo ito sa posisyon mo. Gayunpaman, dapat ay buong puso mong inilaan ang iyong sarili sa negosyo ng pamilya. Ang paggamit ng substandard na gamot ay makakasira sa ating reputasyon. Magdudulot ito ng kakila-kilabot na kahihinatnan para sa aming pamilya. Lolo, inosente ako. Naagrabyado si Thea. Inilaan niya ang kanyang sarili sa negosyo ng pamilya. Bumisita siya sa malalaking medikal na korporasyon tulad ng Celestial Group at Longevity Pharmaceuticals. Wala siyang kinuha kahit isang sentimo sa kumpanya. At ibinulsa para sa sarili niya. How dare you, James? How dare you, Thea? Tommy cursed. Sa wakas naiintindihan ko na ang lahat. Hindi mo lang nilustay ang pondo ng kumpanya. Nakipagsabuatan ka pa sa mga tagalabas para manloko ng pera sa pamilya. Maaari kang magkaroon ng kahit $9 milyon sa $10 milyong na ipinamigay mo ngayon. Tama ba ako? Sinaway siya ni Gladys. Bullshit. Sumigaw si David. Tommy, huwag kang maglakas loob na akusahan kami. Ano ang ibig mong sabihin sa pakikipagsabuatan sa mga tagalabas? May ebidensya ka ba? Tumingin si Tommy kay Lex at sinabing, Lolo, kailangan mo itong intindihin. Kung totoo man na si Thea at ang kanyang pamilya ang nasa likod nito. Naniniwala akong kailangan nating muling isaalang-alang ang posisyon ni Thea bilang chairman ng kumpanya. Kung magpapatuloy ito, masisira ang negosyo. Lolo, wala po akong ginawa. Inosente ako. Puno ng luha ang mga mata ni Thea. Hinihit-hit ni Lex ang kanyang sigarilyo. Hindi pangkaraniwan para sa isang tagapangulo ang paglustay sa pondo ng kumpanya. Noong si Howard ang chairman, nagbulsa rin siya ng malaki. Gayunpaman, pinili ni Lex na pumikit. Hanggat kaya niyang dalhin ang pamilya sa mas mataas na taas. Hindi malaking bagay ang paglustay ng pondo. Gayunpaman, masyadong itinulak ito ni Thea. Bahagya siyang kumaway. Kailangan pa nating makarating sa ilalim nito. Howard, imbestigahan ang bagay at bigyan ako ng paliwanag sa lalong madaling panahon. Oo, Ama, tumango si Howard. Napatingin si Lex kay Thea. Thea, naobserbahan ko ang performance mo nitong mga nakaraang araw. Ang pagbabago sa kumpanya at pagpapalalim ng pakikipagtulungan sa Celestial Group at Longevity Pharmaceutical ay mga hakbang sa tamang direksyon. Kaya naman ipinagdarasal ko na sana ay wala kang kinalaman dito. Kung malalaman ko na ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Nguguso siya. Pagkatapos, bitbit ang kanyang dragon cane. Lumakad siya palayo. Kabanata 219. Akala ko may namatay sa Eternality Hospital. Akala ko may mali sa gamot. Test. Gawa lang ang lahat. Ang walang hiya sa kanila. Nang walang interes. Naghiwalay ang mga tao. Sa hallway ng Eternality Hospital. Sinaway ni Gladys si James. Anong ginagawa mo? Iyon ang perpektong pagkakataon sa advertisement. Ngayon, sinira mo na ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin sa publicity stunt? Ito ba ay parang isa sa iyo? Umupo si James at nagsindi ng sigarilyo. Tanong ni Lex. Anong nangyayari, James? Ikaw ba talaga ang nag-ayos para dito? Ayusin. Dumilim ang mukha ni James. Paano ako magkakaroon ng oras para dito? Sa napakaraming bagay na nagkakamali ng sabay-sabay.
Mukhang publicity stunt ba ito sa iyo? Kung hindi natin sasabihin, aminado ba tayo na may mali sa ating gamot? Alam mo ba kung gaano karaming pinsala ang aabutin sa amin kung ang media ay nasa ilalim nito? Lumapit si Tommy at sinabing, sinusubukan mo bang sabihin na may mali sa aming gamot? Tumango si James. Malamang, malamig na sabi ni Tommy. Kahit may mali sa gamot, kanino sa tingin mo may kasalanan? Si Thea ang chairman ng Eternality. At siya ang gumagawa ng bawat desisyon ng kumpanya. Thea, nabalitaan kong nagpalit ng mga supplier ng gamot ang Eternality kamakailan. Totoo ba yan? Napatingin si James kay Thea. Tumango si Thea. Talaga, ang dati naming supplier ay isang maliit na kumpanya. Sa pagpapalalim ng aming pakikipagtulungan sa Celestial Group, tinapos ng Juan ang kontrata sa nakaraang kumpanya at nagsimula pagkuha ng aming mga supply mula sa Celestial Group. Ang Celestial Group ay isang matatag na korporasyon. At ang gamot nito ay dapat na maayos. Sarkastikong wika ni Megan. Ikaw lang ang makakaalam kung may mali sa gamot. Malaki ang tubo. Kung tutuusin, sino ang nakakaalam kung ibinulsa mo ang kinikita at nagbebenta ka na lang ng pekeng gamot? Tama iyan. Tumingin si Tommy kay Lex at sinabing, Lolo, kailangan mong tingnan ito. Maayos ang lahat sa Eternality bago naging chairman si Thea. Ilang araw na lang. Tingnan mo ang nangyari kanina. Bukod dito, narinig kong bumili si David ng $2 milyong na luxury car, hindi pa tapos ang buwan. At hindi pa nailalabas ang mga dibidendo. Paano niya nakuha ang lahat ng pera? Tumango si Megan. Sobrang dami mo sigurong inilagay sa mga bulsa mo. Dapat ay nakakuha ka ng hindi bababa sa ilang milyon mula sa kumpanya. Pagkatapos ng lahat, mayroon ka pang $2 milyong na luxury car. Sumigaw si David. Bullshit. Matagal ko nang binili ang kotseng ito. At ako na mismo ang nagbayad. Hindi rin nasiyahan si Gladys. Pinagalitan siya nito. Mag-ingat kayo sa mga salita ninyong dalawa. Hinding-hindi gagawin ni Thea ang ganoong bagay. Napatingin si Lex kay Thea. Thea, normal lang na gawin mo ito sa posisyon mo. Gayunpaman, dapat ay buong puso mong inilaan ang iyong sarili sa negosyo ng pamilya. Ang paggamit ng substandard na gamot ay makakasira sa ating reputasyon. Magdudulot ito ng kakila-kilabot na kahihinatnan para sa aming pamilya. Lolo, inosente ako. Naagrabyado si Thea. Inilaan niya ang kanyang sarili sa negosyo ng pamilya. Bumisita siya sa malalaking medikal na korporasyon tulad ng Celestial Group at Longevity Pharmaceuticals. Wala siyang kinuha kahit isang sentimo sa kumpanya. At ibinulsa para sa sarili niya. How dare you? James, how dare you? Thea, Tommy cursed. Sa wakas naiintindihan ko na ang lahat. Hindi mo lang nilustay ang pondo ng kumpanya. Nakipagsabuatan ka pa sa mga tagalabas para manloko ng pera sa pamilya. Maaari kang magkaroon ng kahit $9 milyon sa $10 milyong na ipinamigay mo ngayon. Tama ba ako? Sinaway siya ni Gladys. Bullshit. Sumigaw si David. Tommy, huwag kang maglakas loob na akusahan kami. Ano ang ibig mong sabihin sa pakikipagsabuatan sa mga tagalabas? May ebidensya ka ba? Tumingin si Tommy kay Lex at sinabing, Lolo, kailangan mo itong intindihin. Kung totoo man na si Thea at ang kanyang pamilya ang nasa likod nito. Naniniwala akong kailangan nating muling isaalang-alang ang posisyon ni Thea bilang chairman ng kumpanya. Kung magpapatuloy ito, masisira ang negosyo. Lolo, wala po akong ginawa. Inosente ako. Puno ng luha ang mga mata ni Thea. Hinihit-hit ni Lex ang kanyang sigarilyo. Hindi pangkaraniwan para sa isang tagapangulo ang paglustay sa pondo ng kumpanya. Noong si Howard ang chairman, nagbulsa rin siya ng malaki. Gayunpaman, pinili ni Lex na pumikit. Hanggat kaya niyang dalhin ang pamilya sa mas mataas na taas.
Hindi malaking bagay ang paglustay ng pondo. Gayunpaman, masyadong itinulak ito ni Thea. Bahagya siyang kumaway. Kailangan pa nating makarating sa ilalim nito. Howard, imbestigahan ang bagay at bigyan ako ng paliwanag sa lalong madaling panahon. Oo, Ama, tumango si Howard. Napatingin si Lex kay Thea. Thea, naobserbahan ko ang performance mo nitong mga nakaraang araw. Ang pagbabago sa kumpanya at pagpapalalim ng pakikipagtulungan sa Celestial Group at Longevity Pharmaceutical ay mga hakbang sa tamang direksyon. Kaya naman ipinagdarasal ko na sana ay wala kang kinalaman dito. Kung malalaman ko na ikaw ang nasa likod ng lahat ng ito. Nguso siya. Pagkatapos, bitbit ang kanyang dragon cane. Lumakad siya palayo. Kabanata 221. Kabanata 221. Tumingin siya kay Howard at sinabing, Howard, imbestigahan kaagad ang bagay na ito. Kung si Thea ang nasa likod nito noon pa man, hindi siya matatanggal ng ganoon kadali. Oo, tumango si Howard. Samantala, si Tommy naman ay may masamang tingin sa mukha. Isang tagumpay ng ngiti ang isinalubong niya kay Wendy. Tumayo si Lex at umakyat sa taas para magpahinga. Sa pasilyo sa unang palapag, tumingin si Howard kay Tommy. May kinalaman ka ba dito? Dahil sa pagkadismaya ay nagmamadali siyang nagpaliwanag. Ano ba ang pinagsasabi mo? Ama, paano ito posible? Malamig na sinabi ni Howard. Hindi ito maliit na bagay. Kung may mangyari, magdudulot ito ng pagkawasak ng mga kalahan. Hindi tanga si Thea, hindi niya magagawa ang ganoong bagay. Nataranta nga si Tommy nang makita niyang nagkakagulo ang pamilya ng namatay. Iyon ay dahil ang kanyang plano ay dapat na walang kamali-mali. Gusto lang niyang gumawa ng gulo para kay Thea, bagamat may mali sa gamot. Hindi dapat ito nakamamatay. Pare, inaasiso tayo ni Thea. Kung magpapatuloy ito, siya ang magiging Panginoon ng pamilya. Inilabas ni Tommy ang pusa sa bag. Tama iyan. Ako iyon. Sinuhulan ko si Joseph Zaborowski, na siyang namamahala sa paghawak ng gamot. At inutusan siyang palitan ang mga ito ng mga substandard. Gusto ko lang ipakita kay Thea kung sino ang amo. Hindi ko inaasahan ang mga bagay na halos mawala sa kamay. Basagin. Hinampas ni Howard ang mesa. Nagmamadaling paliwanag ni Tommy, Pare, ginawa ko ito para sa kapakanan mo. Bagamat mayroon tayong 20% ng mga bahagi. Ginamit ni Thea ang lahat ng kita upang palawakin ang negosyo. Dahil wala kaming nakuha mula dito. Ano ang silbi ng 20% pagbabahagi? Sa pamamagitan lamang ng pagtanggal sa kanya maaari tayong makakuha ng mas maraming pera at tiyak na ang kapangyarihan ng pamilya ay nasa ating mga kamay. Tumango si Megan. Pare, ikaw ang panganay na anak ng mga kalahan. Dapat ikaw ang tumatawag, hindi si Thea. Tingnan mo ang nangyari ngayon. Nagbayad sila ng kabayaran ng hindi man lang humihingi ng permiso kay Lolo. Nasa isip ba niya ang interes mo at Lolo? Nang marinig ito, tumango si Howard. Dahil umabot na sa ganito. We can only shift the blame on her. Hahanapin ko si Joseph at gagawin ko ang mga organisasyong pagsasaayos. Tumayo na si Howard at tinungo ang Eternality Group. Isang 60 taong gulang na lalaki ang pumasok sa opisina ng Vice Chairman sa Eternality Group. Howard, narinig kong hinahanap mo ako. Tumingin si Howard sa lalaking nasa harapan niya at nagtanong. Joseph, 2 taon ka nang nagtatrabaho sa Eternality. Hindi ba? Tumango si Joseph at bumantong hininga. Oo, 20 taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Naaalala ko ang Eternality ay isang maliit na workshop pa noong una akong sumali. Ngayon, ito ay naging isang malaking korporasyon. Naglagay si Howard ng card sa desk at itinulak ito kay Joseph. Howard, ano ito? Sabi ni Howard. Joseph, malapit ka nang magretiro.
Mayroong $1,000,000 sa card na ito. Ito ay dapat na sapat para sa iyo para sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Bukas, gusto kong akusahan mo si Thea bilang utak sa likod ng substandard na gamot. Ako, si Joseph ay nasa kawalan. Relax. Walang nakakaalam na nakipagsabuatan ka kay Tommy. At saka, hindi ko nahahabulin pa ang $100,000. Kapag tapos na ang mga bagay, kunin ang card at magretiro ng may dignidad. Kung hindi, malantad ka sa pakikipagsabuatan kay Tommy. Hindi mo nais na pumasok sa isang legal na labanan bago magretiro. Hindi ba? Gawin ang sinasabi ko. Ilipat ang sisi kay Thea at igiit na ay hostage kanya sa pamamagitan ng pagbabanta na paalisan ka kapag nagsalita ka. Tiningnan ni Joseph ang card sa desk na bumungad sa mukha niya si Greed. Inilaan niya ang kanyang sarili sa kawalang hanggan sa loob ng 20 taon na may maliit na sweldo, hindi naman masamang kumita ng mabilis bago siya magretiro. Papasok ako, mabuti. Nagsuot si Howard ng isang nasisiyahang ekspresyon. Pagkatapos mag-ayos, bumalik si Howard sa villa ng mga kalahan. Pare, natapos ko na ang investigasyon. Mayroon talagang substandard at pekeng gamot sa Eternality Hospital. Si Thea ang nasa likod nito. Hinawakan niya si Joseph Zaborowski, ang taong namamahala sa paghawak ng gamot, na hostage at inutusan siyang palitan ang mga ito ng pekeng gamot. Sa ganoong paraan, naibulsa niya ang tubo para sa sarili niya. Maingat na pinili ni Howard ang kanyang mga salita habang kaharap niya si Lex. Nag-aatubili siyang gawin ito. Gayunpaman, hindi niya kailanman ibibigay ang mga negosyo ng mga kalahan kay Thea. Ang anak niyang si Tommy. Gusto lang gumawa ng gulo para kay Thea. Sumabay na lang siya dito. Natuklasan ko rin na ang mga lalaking nagkakagulo sa labas ng Eternality Hospital ngayon ay mga lalaki mula sa pamilya ng Hills. Matagal na silang nagsabuatan na kuskusin ang pinakamaraming pondo ng kumpanya hanggat maaari habang hawak pa rin nila ang renda ng kapangyarihan. Basagin. Hinampas ni Lex ang mesa. Bumilis ang tibok ng puso ni Howard. Kung malalaman ni Lex na sila ang pangunahing salarin sa likod nito. Sila ay nasa malalim na gulo. Gayunpaman, wala nang babalikan ngayong dumating na ito. Pare, maaari mong tanungin si Joseph sa kumpanya bukas. Kinabukasan, maagang dumating si Thea sa kumpanya. Inutusan siya ni James na imbestigahan ang paggamit ng pekeng gamot. At si Joseph, ang veterano ng kumpanya, ang namamahala sa paghawak ng gamot ng Eternality Hospital. Ipinatawag niya si Joseph sa kanyang opisina. Chairman, narinig ko na hinahanap mo ako. Pumasok si Joseph sa opisina at yumuko. Joseph, ikaw na ang bahala sa paghawak ng mga medical supplies ng Eternality Hospital. Gusto kong imbestigahan kung mayroong anumang substandard at hinding gamot. Nang marinig ito, inilibot ni Joseph ang kanyang paligid. Then, lumapit siya kay Thea at bumulong sa tenga nito. Ano pong nangyayari MS? Thea, hindi kaya nalantad na tayo? Ha? Kumunat ang noo ni Thea. Anong ibig mong sabihin? Biglang lumuhad si Joseph. MS. Thea, magre-retiro na ako sa loob ng 1 taon. Ayoko nang gawin ito. Pakiusap. Hayaan mo akong magretiro ng payapa. Iwanan mo akong mag-isa. Umiyak siya ng mata. Kalahati. Anong kalokohan ang kanyang binubulalas? Joseph, gusto kong imbestigahan mo kung may pekeng gamot sa Eternality Hospital. Kung mayroon man, gusto kong malaman kung paano sila nakapasok. Kumilos ka. Dali. Slam. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng opisina ng chairman. Pumasok si Lex kasama sina Howard, John, at iba pang matataas na opisyal ng Eternality. Lolo, bakit ka nandito? Agad namang tumayo si Thea. Masisira sana ang kawalang hanggan kung hindi ako dumating sa oras. With a suri expression, sinaway niya ito. Thea,
Dapat alam mo ang limitasyon mo. Paano mo magagamit ang substandard at pekeng gamot? Alam mo ba kung gaano ito kabigat ng krimen? Ang reputasyon ng Eternality, na maingat na napanatili sa nakalipas na mga dekada, ay halos masira sa iyong mga kamay. Napatulala si Thea. Lolo, sinasabi mo bang ako ang nasa likod nito? Sir, pinilit niya akong gawin ito. Gumapang si Joseph papunta kay Lex at Humikby. She made me do this. She said she'd fire me if I didn't follow her orders. Malapit na akong magretiro. Kung ako ay tinanggal, hindi ako tatanggap ng anumang pensyon sa pagre-retiro. Paano ko mapapakain ang pamilya ko? Ano? Ang kanyang mga salita ay parang bolt out of the blue. Sa maputlang mukha, napaatras siya ng ilang hakbang. Joseph, anong ibig mong sabihin dito? Naglabas ng card si Joseph. Ms. Thea, ibabalik ko ang $200,000 na binigay mo. 20 taon ko nang inialay ang sarili ko sa kumpanya. At minsan ay hindi ako nakagawa ng anumang bagay na labag sa aking konsensya. Ito ang pinakamaraming bagay na nagawa ko sa aking buhay. Sir, hindi na ako karapat-dapat na manatili pa rito, sisihin mo si Thea. Huwag bata pa siya, may kakayahan siya, gayunpaman. Hindi ito mahihirapan na mailigaw siya. Bibigyan siya ng pagkakataon. Joseph, anong pinagsasabi mo? Namutla ang mukha ni Thea. Nanginginig sa galit. Tinuro niya si Joseph. Ms. Thea, sabi ko sa'yo may masamang mangyayari kung pekeng gamot ang gagamitin natin. Tiniyak mo sa akin na walang mangyayari at pinagbantaan mo pa akong tanggalin. Bilang hostage, pumayag ako sa iyong mga kahilingan. Oh, ang tanga ko. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan na ni Thea. Sinusubukang i-frame siya ni Joseph. Lolo, inosente ako. Tama na. Kinawian ni Lex. Thea, wala nang ganito in the future. Isuko ang iyong posisyon bilang chairman sa ngayon. Si Howard ang magiging bagong chairman. Habang ikaw ang magiging vice chairman. Matuto sa kanya pansamantala. Tumalikod na si Lex para umalis. Kahit na si Thea ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Siya ay may kakayahan. Bukod dito, mayroon siyang mga koneksyon. Dahil nagsumikap silang maibalik siya. Hindi siya pinalayas ni Lex sa pamilya. Sa halip, pinababa niya ito. Umiling si Howard at bumantong hininga. Thea, bata ka pa at malayo pa ang mararating mo. Sana ay natuto ka na ng leksyon. Ako ay inosente. Sigaw ni Thea. Joseph, sabihin mo kay Lolo na hindi ako yun, hindi ako yun. Bakit mo ako binabalangkas? Bakit? Tinulungan ni Howard si Joseph na tumayo at sinabing, Joseph, hindi mo ito kasalanan. Masisisi lang natin ang mga nanggugulo sa pag-aakalang may pahintulot silang gawin ito. 60 taong gulang ka na. Dapat kang magretiro. Salamat, Mr. Howard. Humingi ng tawad si Joseph. Tapos, tumalikod na siya para umalis. Buntong hininga. Akala ko, buong pusong ay lalaan ni Thea ang sarili sa kumpanya. Hindi ko inaasahan na gagawin niya ang ganoong bagay para masiyahan ang kanyang makasariling pagnanasa. Thankfully, walang seryosong nangyari. Kung hindi, ang Eternality ay masisira. Mapapatawad ba siya? Dapat tanggalin siya. Bakit hinayaan siyang manatili? Napabuntong hininga ang matataas na opisyal ng Eternality. Nang marinig ito, nalungkot si Thea. Umiyak. Bakit? Inilaan niya ang kanyang sarili sa kumpanya. Naging abala siya sa pagtatrabaho sa kumpanya nitong nakaraang araw. Bakit siya ay frame? Umiyak siya at tumakbo palabas ng kumpanya. Alda Callahans. Kagigising lang ni James at nagwawalis ng sahig sa kusina. Naka-apron. Naghum siya ng kanta. Nang mga sandaling iyon, may narinig siyang umiiyak sa sala. Tinungo niya ang direksyon nito at nakita niya si Thea na bumalik na sa kumpanya. Nakaupo siya sa sofa. Umiiyak.
Anong problema, Thea? Tanong ni Gladys sa tonong nag-aalala. Matagal nang hindi nakapunta si Benjamin sa kumpanya. Mula nang maging chairman si Thea. Sa bahay na siya nananatili pagkatapos magbitiw sa kanyang posisyon. Tinanong niya, anong problema, Thea? Dad, Mom, hindi ko ginawa ito. Bakit nila ako kino-frame? Sigaw ni Thea. Ibinaba ni James ang wally at nagtanong. Anong problema, Thea? Ikinwento ni Thea ang mga pangyayari sa kumpanya. Inosente ako. Hindi ko tinakot si Joseph. Hindi ko alam kung bakit niya iginiit na ako iyon. Wala akong kinalaman sa substandard na gamot. Ngumuso si David. Bastos. Kasuklam-suklam. Hahapin ko si Lolo at mga tuwiran sa kanya. Tumayo siya para umalis. Anong ginagawa mo? Saway ni James. Hindi mo ba nakikita ang gulo natin ngayon? Sa tingin mo ba maniniwala siya sa sinasabi mo? Pero, ano ang dapat nating gawin? Uupo na lang ba tayo at panuurin si Thea na mali at sisihin sa pangyayaring ito? Nagsindi ng sigarilyo si James at huminga ng malalim. Bakit hindi tayo umalis sa Eternality Group at magtayo ng sarili nating negosyo? Sa mga koneksyon ni Thea, dapat mabilis na lumawak ang negosyo. Hindi pwede. Pakli ni Gladys. Hindi ba ito talaga ang gusto nila? Kailangan nating manatili doon. Tinanong ni Benjamin, ano ang dapat nating gawin ngayon? Nakipagsabuatan si Howard at ang kanyang pamilya para i-frame si Thea. Ngayong iginiit ni Yusuf na si Thea ang nasa likod nito. Wala na tayong magagawa. Ayon kay James, dapat nilang ihiwalay ang kanilang sarili sa Eternality at magtatatag ng sarili nilang negosyo. Gayunpaman, tutol dito si Gladys. Malinaw na ito ay isang pagsasabuatan ni Howard at ng kanyang pamilya. Ang pag-alis sa pamilya ang mismong gusto nila. Hindi ito kinaya ni Gladys. Alam nilang plot iyon. Gayunpaman, hindi sila makapagbigay ng anumang katibayan at maaari lamang silang manood ng walang magawa. Iwan mo na sa akin ito. Nadurog ang puso ni James nang makita ang naaagrabyado na tingin ni Thea. Hinayla niya ang kamay niya. Inaliw niya, katwiran ko kay Joseph. Walang silbi. Kung gumana ang pangangatwiran, hindi niya ako kinreyerma. Wala tayong ebidensya. Umiling si Thea. Umiiyak. Huwag kang mag-alala. May plano ako. Tumayo si James at tumalikod para umalis. Pagkaalis ng Callahan residence, tinawagan niya si Henry. Inutusan niya itong tawagan si Jake Graham para hanapin ang tirahan ni Joseph. Matapos ang paghalili ng Blythe King, nawalan ng tungkulin si Henry na gumamit ng mga opisyal na network ng katalinuhan. Kaya, maaari lamang nilang gamitin ang Underground Intelligence Network. Hindi nagtagal. Ibinigay ni Henry ang lahat ng impormasyon tungkol kay Joseph K. James. Nasiyahan si James. Gaya ng inaasahan kay Jake at sa kanyang Underground Intelligence Network. Ang bilis at katumpakan nito sa pagkuha ng kanilang mga kamay sa impormasyon ay higit pa kaysa sa mga opisyal na channel. Sa isang lugar sa Kensington, kababalik lang ni Joseph mula sa kumpanya. Dati, kailangan niyang magtrabaho ng isa pang taon para magretiro. Ngayon, siya ay karapat-dapat para sa maagang pagre-retiro. Bilang karagdagan sa $1,000,000 na natanggap niya ang mga pensiyon sa pagre-retiro bawat buwan. Pumunta siya sa palengke para bumili ng manok at isda para maghanda ng masarap na tanghalian. Huminto ng isang kanta, naglakad siya pauwi. Habang inilalabas niya ang kanyang susi, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa may pintuan. James! Natarante si Joseph nang makita ang lalaking nasa harapan niya. Bilang isang makaranasang kawani ng Eternality Group, alam niya ang mga panloob na gawain ng mga Callahan. Dahil dito, alam niyang si James ang asawa ni Thea. Maraming empleyado ang nasaktan ni James nang ayusin ni Thea ang trabaho para sa kanya sa kumpanya. O siya, Mr. Zaborowski, ang pamumuhay ng isang magandang buhay.
Nakikita ko. Ano yang hawak mo? Manok at isda. Ha! May mapaglarong ngiti sa mukha ni James. Alam na agad ni Yusuf na nandito siya para sa negosyo ni Thea. Gayunpaman, walang binanggit si James tungkol dito. Nakangiting sabi ni Yusuf, matanda na ako, buti na lang maaga akong nagretiro. Plano kong magluto ng masarap na pagkain para sa tanghalian. Nawala ang ngiti ni James. At dumilim ang mukha. Hinawakan niya sa kwelyo si Yusuf at itinaas ito sa lupa. Napabulala si Yusuf. Anong ginagawa mo, James? Kinaladkad siya ni James sa isang sulok sa may hagdanan at binuksan ang bintana. Ikaw. Nagpanik si Joseph. Sa kanyang katawan na nakalawit sa hangin at ang hangin na dumadampi sa kanyang pisngi. Sa sobrang kilabot niya ay nabasa niya ang kanyang pantalon. James. Ito ang ikawalong palapag. Please don't let go. Habang nagngangalit ang mga ngipin. Nauutol siya. How dare you, Yusuf? How dare you frame my wife? Ikaw na basura. Itatapon kita at hahayaan kang mahulog sa iyong kamatayan. Nagmura si James. Pagkasabi niya noon ay kumalas siya sa pagkakahawak. Namumutla ang mukha niya. Hinawakan ng mahigpit ni Yusuf ang braso ni James. Hindi ako yun. Si Tommy ang nagpagawa. Sa akin ito pagkatapos ng pangyayari. Binigyan ako ni Howard ng $1,000,000 at inutusan akong i-frame ang chairman. Kung tumanggi ako, mahaharap ako sa pag-uusig. Hindi ko kasalanan. Tinakot ako. Hinayla siya pabalik ni James at inihagis sa lupa. Pumunta sa mga kalahan at ipaliwanag sa kanila ang mga bagay-bagay. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Nang makita ang malungkot na ekspresyon ni James, natakot si Yosel. Nagmamadali niyang sinabi, I'll go right this instant. Pupunta ako sa mga kalahan. Hanapin si Lex. At sasabihin sa kanya ang lahat. Natamba siya at pasuray-suray na bumaba ng hagdan. Umuwi si James. Sa tirahan ng kalahan, nakaluhod si Yusuf sa harap ni Lex. Umiiyak at humihikbi. Ginoo, Lex. Pinagbantaan ako ni James mula sa ikawalong palapag. Inutusan pa niya akong sabihin sa iyo na hindi si Thea ang may kasalanan at ako ang inutusan ni Mr. Howard na gawin iyon. Basagin. Hinampas ni Lex ang mesa at nagmura. That be asterisk starred. How dare he? Ginoo, Lex. Kailangan mo akong protektahan. Papatayin ako ni James. He wouldn't dare. Malamig na sabi ni Lex. Curious ako kung ano ang ginagawa ng pamilya nila. Tommy. Oo, Lolo. Tuwang-tuwa. Tumayo si Tommy. Kabanata 225. Galit na galit. Sumigaw si Lex sa galit. Kunin mo na sa akin si Thea at ang pamilya niya. Oo, si Tommy ay nagsuot ng mapang-asar na tingin. Huminga siya ng malalim. Anong gagawin mo ngayon, Thea? Hindi naman masyadong malayo ang villa ng mga kalahan sa lugar ni Thea. Hindi tumawag si Tommy. Sa halip, nagpakita siya ng walang babala. Nakauwi na si James. Nang makita ang malungkot nilang mga tingin. Nakangiti niyang sinabi, No worries. Inamin ito ni Joseph. Papunta na siya ngayon sa villa ng mga kalahan para aminin ang kanyang pagkakamali. Maya-maya, darating na si Lolo. Nang marinig ito, napatingin si Thea kay James. Anong ginawa mo sa kanya? Napangiti si James. Wala masyado. Binigyan ko lang siya ng takot. Pagkatapos pagbabantaang itatapon siya sa ikawalong palapag. Natapon niya ang mga butil. Sinabi pa niyang pupunta siya sa villa ng mga kalahan at sasabihin sa kanila ang totoo. Haha, ang ganda, James. Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Bihira nilang purihin si Jarnes. Napangiti naman ng mahina si James. Hindi nagtagal. May kumatok sa pinto. Nakangiting sabi ni James. Dapat ang mga kalahan. Utos ni Gladys. David.
Kunin mo na ang pinto. Nakuha ko. Tumayo si David at nagtungo sa pinto. Nang makita si Tommy sa labas. Dumilim ang mukha nito. Walang silbing alam mo sa kapatid ko. Unless, syempre, willing kang lumuhad sa harap namin. Ha! Natigilan. Sinaway siya ni Tommy. Tanga ka ba, David? Sinong nagsabing nandito ako para humingi ng tawad? Hiniling sa akin ni Lolo na dalhin kayong lahat sa villa ng mga kalahan. Ha! Naguguluhan si David. Tinanong niya, hindi ba naibuhos ni Joseph ang beans? Haha, oo, ginawa niya. Humagalpak ng tawa si Tommy. Naihatid ko na ang mensahe. Nasa iyo na ngayon ang pagpili kung ano ang gagawin. Aalis na ako. Tumatawa. Umalis si Tommy. Ang kanyang matagumpay na pagtawa ay nagpa-alarm para kay James. Bumalik siya sa sala. Nay, Thea, may problema. Sinabi sa akin ni Tommy na gusto ni Lolo na pumunta tayong lahat sa villa ni Calahans. Kung gayon, umalis na tayo. Si James ang unang tumayo. Sumunod naman si Thea. Tumayo si Gladys, Benjamin, at Alisa. Lumabas sila ng bahay at tumungo sa villa ng mga kalahan. Maya-maya, dumating na sila. Pagpasok sa villa, naramdaman nilang may mali. Masungit na ekspresyon ang suot ni Lex. Samantala, nakaupo si Joseph sa tabi niya na nakayuko. Nalilikot nang makita si James. Nanginginig si Joseph at halos bumagsak sa sahig. Tumingin siya kay Lex na nagmamakaawa. Mr. Lex, nangako ka na paprotektahan mo ako. I have a family ta. Bahagyang kumaway si Lex. Inangat niya ang kanyang ulo at sinalubong ang tingin ni Benjamin at ng kanyang pamilya. ****** ka. Ang lakas ng loob mo. Nasa isip mo pa ba ako at ang pamilya? Hindi mo ba alam ang mga alituntunin ng pamilya? Ano ang ginagawa ng una? Sabi ng rule, magkaroon ng malinis na konsensya sa anumang gagawin mo. Pag-isipan mo ang ginawa mo. Nahulog sa galit si Lex. Kumunat ang noo ni James. Ano ang nangyayari? Hindi ba sinabi ni Joseph ang totoo? Joseph, inutusan kita na sabihin sa kanila ang totoo. Ano ba talaga ang sinabi mo kay Lolo? 1-1. Nang maalala ang nangyari kanina. Namutla ang mukha niya. Gayunpaman, naalala niya ang kanyang sarili pagkatapos maalala na ito ang villa ng mga kalahan at si Lex ang patriarch. Tumingin siya kay James at ngumuso. James, huwag mong isipin na pushover ako. Akala mo ba mapapa-frame mo ako kay Mr. Howard? Hell no. Si Thea ang nagpapalit sa akin ng pekeng gamot. Wala itong kinalaman kay Mr. Howard. Ikaw, galit na galit si James. Hindi pa siya nakakita ng gayong taksil na tao. Nakuha ni Thea si James na malapit ng magalit sa oras. Tumayo si Gladys at sumigaw. Joseph, konsensya ka sa pagsasalita. It was Thea who forced me to do it. Then, she made James threaten me to frame Mr. Howard. Sabi ni Joseph na sina Thea at James ang nagbanta sa kanya. Ikaw, dumilim ang mukha ni Gladys. Nakaramdam din si Thea ng matinding pagkakamali. Naging tapat siya sa pamilya ngunit nauwi sa ganoong sitwasyon. Huminga ng malalim si James para pigilan ang galit. Naunawaan niya na siya ay kasalukuyang nasa Kensington, isang lungsod ng kapayapaan, at wala na sa Southern Plains. Tama na, hindi pa ba sapat ito? Thea, mapapatawad kita kung nagkamali ka. Kung tutuusin, bata ka pa at hindi mo kayang labanan ang mga tukso. Hanggat kinikilala mo ang iyong mga pagkakamali at itinutuwid ang mga ito, maaari kang mapatawad. Gayunpaman, ano ang sinusubukan mong gawin? Pagpatay, sigaw ni Lex. Hindi ko ginawa. Sigaw pabalik ni Thea. Bang! Hinampas ni Lex ang mesa at napatayo bigla. Dumating na tayo sa puntong ito. Ngunit ayaw mo pa ring aminin ang iyong pagkakamali. Lolo, I must admit sobrang kaya talaga ni Thea.
Nakabuo siya ng mga koneksyon sa maraming malalaking kumpanya nitong nakaraang araw. Ito ay tiyak na isang kalamangan para sa eternality. Gayunpaman, ang hindi pag-amin sa kanyang pagkakamali at pagpilit kay Mr. Zaborowski na i-frame ang aking ama ay labis. Siya ay may napakasamang puso at tiyak na magiging salot ng kawalang hanggan sa darating. Paano kung siya ay may malawak na koneksyon sa mga tao at maaaring pangunahan ang mga kalahan na maging isang nangungunang sambahayan? Lolo, ikaw ang nagtakda ng mga tuntunin sa nakaraan na dapat kumilos ng may konsensya. At huwag maging tiwali. Gaano katagal na? Nangyari na ang mga ganoong bagay. Boses ni Tommy. Tumango si Megan bilang pagsang-ayon. Tama iyan. Matapang na siya para gawin pa ang mga ganoong bagay kasama si Lolo. Hindi ba niya aakayin ang mga kalahan sa bangin pagkatapos niyang pumalit kapag wala na si Lolo? Lolo, hindi karapat-dapat magtrabaho si Thea sa eternality. Siguradong masisira niya ang kumpanya. Ilang salita ang sinasabi ng magkapatid bilang pagsang-ayon sa isa't isa. Thea, umuwi ka na at magpahinga. Sa tuwing aamin ka sa mga pagkakamali mo ay papayagan kang bumalik sa trabaho. Walang pakialam na sabi ni Lex. Gumawa siya ng ganoong desisyon matapos itong pag-isipang mabuti. Bagamat gusto niyang pamunuan ang mga kalahan upang maging isang maimpluwensyang pamilya. Hinding-hindi niya gugustuhin gumamit ng gayong maruruming pamamaraan. Itinuring na krimen ang ginawa ni Thea. Ang pagpapahintulot sa kanya na nagpapatuloy ay haantong sa pagbagsak niya at ng kawalang hanggan. Ayaw niyang masira ni Thea ang kumpanya sa buong buhay niyang itinayo. Naiintindihan ko, gusto nilang pabulaan ni Thea ngunit hindi niya mahanap ang tamang salita. Tumango lang siya at sumang-ayon. Galit na galit sina Gladys at David. Fair na, samantala, hindi gaanong nagsalita si James. Umalis ang pamilya sa villa ng mga kalahan na malungkot. Sumulyap si Tommy kay Megan at proud na ngumiti. Hindi rin niya inaasahan na pananakot ni James kay Joseph. Sa huli, hindi lamang tumanggi si Joseph na ilantad si Howard. Pero tumalikod din siya at inakusahan si James. Napakadali para sa kanila na suntukin si Thea palabas ng kumpanya. Bagamat hindi pa binabawi ni Lex ang shares ni Benjamin. Ilang oras na lang at mabawi nila ang shares kung patuloy silang makikialam. Galit na galit ako. Ang supladong matandang iyon. Nagtiwala siya sa isang tagalabas kaysa sa sarili niyang apo. Galit na umupo si Gladys sa sofa. Posible namang magka-act sina Thea at James kahapon. Hindi naman kasi sumipot sila sa family dinner. Baka nagplano sila para dito. Kalokohan, saway ni Glades pero hinintay niya ang volume niya. Naramdaman din niya na posible itong marinig mula kay Benjamin. Thea, ginawa ba talaga ninyo ni James? Nay, walang katotohanan. Paano kaya ako? Naiyak si Thea, nakaramdam ng mali. Ayos lang kung hindi ako maniniwala ni Lolo. Pero kahit ang sarili kong mga magulang ay nagdududa sa akin. Naisip ni Thea, Mom, I trust Thea would not do such things. Ito ay dapat na ang pamilya ni Howard ay kumukuha ng isang bagay. Sabi ni David, tumango si Alisa, Samasang-ayon ako. Ang aming pamilya ay may 50% ng mga bahagi ng negosyo ng pamilya. At binawi ni Thea ang posisyon ng executive chairman. Si Howard ay palaging may kontrol sa negosyo ng pamilya. Kaya paano siya magiging handa na isuko ito? Ha! Bumantong hininga si Glades. Noong una, inisip ni Gladys na malapit na silang magkaroon ng magandang buhay at hindi nila inaasahan ang maraming bagay na mangyayari. Hindi ba talaga ako nakatadhana na maging isang mayamang asawa sa buhay na ito? How about we start our own company? Sa mga kakayahan ni Thea, tiyak na makakagawa tayo ng pangalan sa kabisera ng medisina. Kensington, mungkahi ni James. Madali para sa iyo na sabihin.
Alam mo ba kung gaano kalaki ang kailangan mo at kung gaano kahirap magsisimula ng kumpanya? Saway ni Glades. Maaari tayong mag-loan kung wala tayong pera. Magsimula tayo sa maliit. Hindi namin kailangang mag-alala tungkol sa walang order kung magtatatag kami ng sarili naming kumpanya dahil malawak ang koneksyon ni Thea. Unti-unti, lalago ang kumpanya. At maaari nating simulan ang paggawa ng sarili nating mga gamot. Sabi ni James, kalimutan mo na, napakahirap magsimula ng kumpanya. Ang Kensington ay puspos ng mga kumpanya ng parmasyutiko. Napakahirap na magtagumpay sa isa ngayon. Sabi ni David, tama siya. Ayon sa pinakahuling pagtatag, mahigit 3,000 kumpanya ng parmasyutiko ang naitala ngayong taon. At mahigit 5,000 ang nabangkarote. Pinabulaanan din siya ni Gladys. James, don't spout unrealistic ideas. Si Thea ay maaaring bumalik sa pagtatrabaho sa eternality kapag ang matanda. Kumalma, tinanggihan ng buong pamilya ang ideya. Wala silang lakas ng loob. Naisip ni James, walang ibang magawa si James. Wala nang pag-asa ang pamilya at hindi na matulungan pa. Kahit ngayon, gusto pa rin nilang umasa sa mga kalahan. Kailangan ko ba talagang sabihin sa kanila na ang buong transgenerational New City ay pag-aari ko para maniwala sila na ang pagbubukas ng isang pharmaceutical company ay isang piraso ng cake para sa atin? Gayunpaman, walang sinabi si James. Mahirap paniwalaan. Kung tutuusin. Bagamat ang pamilyang ito ay wala sa ilalim ng social hierarchy. Sila ay isang pamilya pa rin na may $1 bilyong lamang na mga ari-arian. Hindi sila maniniwala sa kanya kung sasabihin niya sa kanila na mayroon siyang $1 trilyon na mga ari-arian. Sinulyapan ni James si Thea at sinabing, Thea, ikaw ang may huling say. Magsisimula kami ng sarili naming kumpanya kung handa kang gawin ito. Mayroon kang mga koneksyon sa napakaraming maimpluwensyang tao. Sa tulong nila, hindi kami mag-aalala tungkol sa mga order. Hanggat maaari tayong makapag-loan. Makakapagsimula na tayo kaagad. Nais sabihin ni James na maaari siyang kumuha ng $100 milyong bilang panimulang kapital. Ngunit pinaalalahanan siya ni Thea noon na huwag magsalita tungkol sa pera sa harap ng kanyang pamilya. Natukso si Thea sa ideya. Ang sinabi ni James ay may perpektong kahulugan. Marami siyang nakipag-ugnayan sa chairman ng Celestial Group, si Alex, na nagpakita sa kanya ng labis na paggalang. Bukod pa rito, naging mabuting kaibigan niya si Yuna ng Longevity Pharmaceuticals. Hindi magkakaroon ng kakulangan ng mga order kung magtatayo sila ng isang kumpanya. Talaga bang nagpapautang tayo para magbukas ng kumpanya? Napatingin si Thea kay James. Hinawakan ni James ang mga kamay niya at buong pagmamahal na sinabi. Sinabi ko sa iyo na lagi akong mananatili sa tabi mo. Susuportahan kita sa anumang desisyon mong gawin. Pera lang ito. Ano ang masama sa pag-loan? Kami ay maaaring pumunta sa Celestial Group at Longevity Pharmaceuticals ngayon at pumirma ng multi-bilyong dolyar na kontrata sa pag-order sa kanila. Tiyak na aaprubahan ng bangko ang aming loan application kung dadalhin namin sa kanila ang mga dokumento ng kontrata. Kalimutan mo na, pahinga lang saglit, ilang araw na lang birthday na ng lola mo. Pupunta kami sa bahay ng lola mo sa North Kensington para magbakasyon saglit para mawala ang mga alalahanin sa ngayon. Ani Gladys. Kalaban niya si James at Thea na nagkakagulo. Malubog tayo sa malaking utang kapag bumagsak ang kumpanya. Bagamat break na kami ngayon. At least wala kaming utang. Oo, wala bang balita tungkol sa isang kumpanya ilang araw na ang nakalipas? Ang kumpanya ay bagong tatag ngunit nabangkarote sa loob ng 3 buwan. $300 milyong ang utang ng amo at tumalon siya mula sa isang gusaling may 8 palapag dahil nabigla siya rito. Tumango si Benjamin bilang pagsang-ayon. Oo,
Pinakamahusay na manatili tayong ligtas at huwag makipagsapalaran. James, baka kalimutan na natin ta. Napatingin si Thea kay James. Hindi nakaimik si James. Sa wakas ay natukso niya si Thea sa ideya ngunit naging mahiyain muli ito matapos itong patuloy na binaril ng kanyang pamilya. Kung gayon, magpahinga muna tayo at pag-isipan ito mamaya. Huminto si James sa paghikayat sa kanya. Naiwan si James na walang pagpipilian. Ang pamilya ay hindi gustong pagbutihin ang kanilang sarili at nais lamang na umupo upang tamasahin ang tagumpay. Katok, katok, katok. David, buksan mo ang pinto, sabi ni Gladys. Wala sa mood si David kaya napatingin siya kay Alisa sa tabi niya. Babe, kunin mo na. Tinatamad na bumangon si Alisa at sinulyapan si James. Umalis ka na, James. Nanlungo si James sa kanilang pag-uugali. Tamad na tamad ang buong pamilya. Gayunpaman, hindi siya nagsalita at nagpunta upang buksan ang pinto. Sa pintuan ay nakatayo ang isang matandang lalaki na nasa edad na 70 o 80. Simple lang ang suot niya at may dalang ilang bote ng masasarap na alak. Sino ka? Napatingin si James sa lalaking nakatayo sa labas ng pinto na may curiosity sa mukha. Why ikaw si James? Ako ang lolo ni Thea. Oh, pasok ka sa loob. Inimbitahan ni James si Trevor Callahan sa bahay. Agad na nagdilim ang mukha ng buong pamilya nang makitang pumasok sa bahay si Trevor. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Gladys. Gladys. Lumapit si Trevor dala ang magagandang bote ng alak at inilagay sa mesa. Alisin mo na. Ayaw namin. Sobrang agitated na sabi ni Gladys. Natarante si James nang mapansin niyang may kakaibang ekspresyon ang buong pamilya. Kailan pa nagkaroon ng nakababatang kapatid si Lex? Bakit hindi ko pa siya nakita? Kahit na matagal na akong nasa Callahans. Thea. Napansin ni Trevor na andun din si Thea at agad siyang tinignan ng may pag-asa. Thea, I came because I've really no other choice. Ikaw ang chairman ng Internality sa ngayon at may gaganapin. Aking, malapit nang malugi ang pabrika ng pagmamanupaktura. At hindi ako makakatanggap ng anumang bagong order. Ako rin ay nasa mahigit $1 milyong na utang sa mga pautang at may utang na milyon-milyong sahod ng mga empleyado. Nakaluhod siya sa lupa habang nagsasalita, isa-isang nakikiusap ako sa iyo. Para sa kapakanan ng isang miyembro ng pamilya, tulungan ang Pacific Group, tumayo si Thea at inalalayan si Trevor na nakaluhod sa sahig. Lolo, anong ginagawa mo? Bumangon ka dali. Thea. Anong ginagawa mo? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ni Lolo? Sinabi niya na huwag nang makipag-usap kay Trevor. Tumayo si David at pinagalitan siya. Mukhang walang magawa si Thea. Sinulyapan niya si Trevor at sinabing, Lolo, hindi kita matutulungan. Sabihin na nating hindi na ako ang chairman ng Eternality. Kahit ako ang chairman, hindi rin ako magkakaroon ng lakas ng loob na tulungan ka. Napaatras ng ilang hakbang si Trevor matapos marinig ito. Hindi niya itatapon ang pride para makiusap kay Thea kung hindi dahil sa desperado niyang sitwasyon. Umalis siya na may disappointment. Lolo mo ba talaga yan, Thea? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Tanong ni James. Siya talaga ang lolo ko. Gayunpaman, ang 20 taon na ang nakalilipas. Nakipag-away siya sa aking lolo at umalis sa kawalang hanggan. Pagkatapos, itinatag niya ang Pacific Manufacturing ng mag-isa. Noong naghiwalay sila, sinabi ng lolo ko na nakipaghiwalay na siya sa aking lolo. Pagkatapos nito, ang dalawang pamilya ay hindi nakikipag-ugnayan sa isa't isa sa loob ng maraming taon. Nakita ko, hindi inaasahan ni James na may ganoong kasaysayan ang mga Callahan. Tama na, Thea, wag mo siyang pansinin. Magagalit ang matanda kapag nalaman niya ito. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang pag-aaway ng dalawang matandang iyon noon. Sabi ni Gladys. Thea,
Sa tingin ko ito ay isang magandang pagkakataon. Nakangiting sabi ni James matapos itong mapag-isipan. Ha! Napatingin si Thea kay James. Hindi ko alam ang kumpanya ng iyong lolo. Ang Pacific Group. Marahil ito ay isang malaking tagagawa na naitatag sa loob ng mga dekada. Mayroon itong kumpletong human resources at kagamitan. Ang kailangan lang nating gawin ay magtrabaho sa kabisera at makakuha ng ilang bagong order upang muling buhayin ito. Ito ay magiging mas madali kaysa magsimula sa simula. What do you mean? Biglang naintindihan ni Thea. Ang ibig mong sabihin ay dapat akong kumuha ng pera at kunin ang kumpanya ni Lolo. Kalokohan. Ang aming mga pamilya ay nasira ang ugnayan sa buhay. Babawiin ni Lex ang shares namin kapag nalaman niya ito. Thea, malapit na matapos ang buwan. At malapit nang ipamahagi ang ating dibidendo. Huwag gumawa ng anumang gulo. Sabi ni James. Ma, gusto mo pa bang umasa kay Lex? Ito ay isang bagay ng oras bago ang pamilya ni Howard ay gumawa ng isang bagay upang mabawi ang mga pagbabahagi. Makinig sa akin sa isang ito. Gagawa ako ng paraan para makuha ang pera. Ang mga kalahan ay hindi gumagalang kay Thea. Kaya bakit hindi natin gamitin ang ating mga koneksyon para gawin ito sa halip? Kabanata 229. Natukso rin si Gladys sa kanyang sinabi. Sabi ni David, James, alam mo ba kung gaano kababa ang Pacific sa eternality? Kahit na ito ay isang malaking pabrika ng pagmamanupaktura. Sinabi na ni Lolo na nasa bingit na ito ng pagsasara. Hindi lamang siya makakatanggap ng mga bagong order, kundi ang kumpanya ay nasa 1 milyong utang. Hindi naman ganoon kadaling kunin. Di ba? Dagdag pa, ang Pacific ay panghabang buhay na gawain ni Granduncle. Baka hindi niya ito ibenta kahit na inalok mo siya ng malaking halaga. Tumango si Benjamin. Tama iyan. At saka, may pera ka pa ba? Hindi magiging problema ang pera. I'll find a way to get it. Malinaw na sabi ni James. Natukso na si Gladys. Tiyak nakikita sila kung makakalap sila ng sapat na pondo para sakupin ang Pacific Group. Mayroon itong kumpletong human resources at kagamitan upang magpatuloy sa pagtakbo. Higit pa rito. Nagkaroon ng mga koneksyon si Thea sa Celestial Group at Longevity Pharmaceuticals. Kaya, tiyak na makakatanggap sila ng mga order. Ito ay higit na mas mabuti kaysa sa pagtitiis ng hindi patas na pagtrato ng mga kalahan. Thea, suportahan lang kita sa espiritu. Matagal na akong may sama ng loob sa sutil na Lex na iyon. Kung mayroon kang pagkakataon na tumayo sa iyong sarili, pagkatapos ay gawin ito. Gayunpaman, maaari lang akong maging emosyonal na suporta sa iyo dahil wala talaga akong pera para suportahan ka. Ano sa tingin mo, tatay? Napatingin si Thea kay Benjamin. Sang-ayon ako sa kung anuman ang sinasabi ng mama mo. Sumulyap si Benjamin kay Gladys at sumagot. Napag-usapan at napagkasundoan ng buong pamilya na mas mabuting iwanan ang mga kalahan at makipagsapalaran sa pagkakataong ito sa halip na tiisin sila. Na-motivate si Thea matapos matanggap ang emosyonal na suporta ng kanyang pamilya. Kung gayon, kausapin muna natin si Lolo. Hinawakan niya si James at naiinip na sabi. Sige, tumango si James. Pumunta si Trevor sa bahay ni Thea ngunit alam niyang hindi na siya ang chairman ng Eternality. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, nagpasya siyang alisin ang kanyang pagmamataas at makita si Lex. Nagtungo siya sa villa ng mga kalahan. Gayunpaman, siya ay napahiya at pinalayas. Samantala, umalis ng bahay si Thea matapos makipagkasundo sa kanyang pamilya. Papunta na sana siya sa bahay ni Trevor. Nakita niya si Trevor na naglalakad mula sa direksyon ng villa ng mga kalahan na nakayuko ang ulo sa lupa. Hinawakan niya ang kamay ni James at nagmamadaling lumapit. Matandang tito, umangat ang ulo ni Trevor at sinulyapan si Thea.
Natuyo na niya ang mga luha sa kanyang mukha at mukhang wala ng buhay. Thea, bati nito sa kanya. Pumunta ka para makaawa kay Lolo? Tanong ni Thea, buntong hininga. Gusto ng langit na matapos ang Pasipiko. Huminga ng malalim si Trevor, umiling at tumalikod para umalis. Matandang tito, gusto kong kunin ang Pacific Group. Sa tingin mo, posible ba iyon? Sigaw ni Thea, ha? Gusto mong kunin ang Pacific Group? Lumingon si Trevor at tumingin kay Thea. Oo. Maaari mong i-quote sa akin ang isang presyo. Hahanap ako ng paraan para makuha ang pera para sakupin ang kumpanya kung makatwiran ang presyo. Tumango si Thea. Thea, may binabalak ka ba kay Lex? Sino mo bilhin ang aking kumpanya sa mababang presyo kapag ito ay nasa isang krisis? Sinasabi ko sa iyo, imposible iyon. Mabangkarote man ako. Hindi ko ibibigay sa inyo ang trabaho ko sa buhay. Sigaw ni Trevor. Lolo, huminahon ka muna at makinig ka muna sa amin. Sabi ni James. Oo, gusto naming ganap na kunin ang Pacific Group ngunit hindi sa mababang presyo. Marahil ay narinig mo na ang tungkol sa aking mga koneksyon kay Celestial Group and Longevity Pharmaceuticals. Tama ba? Kaya, ako ay tiwala na ang Pacific Group ay lalago ng higit na prominent kung ako ang papalit. Paano ito? Bibigyan kita ng $100 milyong para sa buong equity ng kumpanya. Gayunpaman, makatitiyak ka na ikaw pa rin ang magiging direktor ng pagmamanupaktura ng Pacific Group. Seryoso. Sumulyap si Trevor kay Thea na hindi makapaniwala. Ang Pacific Group ay nasa isang krisis at may milyon-milyong dolyar na utang. Ang kasalukuyang Pacific Group ay hindi lamang hanggang 10 milyon kasama ang iba pang kagamitan ng pabrika. Ang iba pang iba't ibang bagay sa pabrika ay nagdagdag ng hanggang ilang dosenang milyon. Gayunpaman, nag-aalok si Thea ng $100 milyong upang bilhin ito at hindi pa niya kayang magpatuloy sa kanyang posisyon bilang direktor ng pabrika. Tumango si Thea at nagpatuloy. Oo, bukod pa sa pagpapahintulot sa iyo na magpatuloy bilang direksyon ng pabrika. Bibigyan kita ng 10% ng mga bahagi kung samasang-ayon ka. Kaya kapag lumaki ang Pacific Group sa darating, makakatanggap ka rin ng mga dibidendo. Sige, sige. Napansin ko ang alok. Kabanata 230. Lolo, dadaan ba tayo ngayon sa proseso ng paglipat? Napatingin si Thea kay Trevor. Sige, sige. Pero, Thea, may pera ka ba? Unti-unting kumalma ang pananabik ni Trevor. At hindi siguradong nagtanong. Hindi mo naman tinutokso si Lolo. Di ba? Napatingin si Thea kay James. Ibigay mo sa akin ang card. Agad na inilabas ni James ang kanyang Black Dragon card. Magkano ang pera dito? Tanong ni Thea. Nalaman niya na pumunta si James sa korte ng militar at pinatalsik dahil nakipag-usap ito sa pera. Kaya, hindi niya alam kung magkano ang pera niya sa loob ng card. Hindi naman masyado. Malamang mga 200 milyon. Sinabi ni James ang isang napaka-konserbatibong figure. Sapat lang ang 200 milyon para masolusyonan ang mga kasalukuyang problema ni Thea. 100 milyon bilang acquisition fund para sa kumpanya at 100 milyon bilang kapital. Ayaw niyang takutin si Thea sa pagsasabi ng mas mataas na figure. Siya nga pala, ang card ay walang kahit isang numero. Kaya paano mo dapat ilipat ang pera? Sumulyap si Thea sa card ng Black Dragon na may pagdududa. Haha, nakatali sa social security card ko. Ang card number ay ang aking social security number. Napangiti si James. Sumulyap si Trevor kay James na may pagdududa. May narinig siyang chismis na si James ay manugang na walang pera o kapangyarihan. Paano naging posible para sa kanya na magkaroon ng 200 milyon sa kanyang card? Gayunpaman, wala ito sa kanyang negosyo. Thea, pumunta tayo sa kumpanya at pumirma ng kasunduan.
punong tanggapan ng Pacific Group. Bagamat maliit na kumpanya ang Pacific Group, mayroon pa ring gusali ng opisina. Pacific Group, silid ng opisina ng Executive Chairman. Nakaupo sa sofa ang isang lalaking nasa 20s na nakasuot ng napakamahal na mararangyang brand at may kalong-kalong babae. May isa pang lalaki na nasa 40s sa loob ng office room. Siya ay nasa isang maayos na suit na may kurbata. Patuloy niyang hinihila ang kanyang kurbata habang namumuo ang mga butil ng pawis sa kanyang noo. Ginoo Oswald, hahanap tayo ng paraan para mabayaran ang pera sa lalong madaling panahon. Maaari mo ba kaming bigyan ng ilang araw pa? Pinunasan ng middle-aged na lalaki ang pawis sa noo at magalang na sabi sa lalaking nasa sofa. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay anak ni Trevor. Si Larry Callahan. Isa rin siya sa mga kinatawan ng Pacific Group. Sinulyapan ng lalaking nagngangalang Mr. Oswald si Larry na may mapaglarong ngiti at sinabing, "Paano ka manghihiram ng pera sa kasalukuyang estado ng Pacific Group? Larry, kahit na makahiram ka ng pera, hindi ka na makakakuha ng higit pang mga order. Hindi ba ako tama? Tutuperin ko ang aking salita kung nagbebenta ka ng Pacific. Igrupo sa akin ngayon. At tatalikuran ko ang 10 milyong dolyar. Bibigyan pa kita ng isa pang 10 milyong dolyar. Paano naman? Hindi naman. Hindi namin kailanman ibebenta ang Pacific Group." Matigas ang ugali ni Larry. Pacific Group ang kanilang buhay sa loob ng ilang dekada. Marami na silang pinagdaanang kahirapan. Kaya paano nila ito maibebenta ngayon sa mababang presyo? Nagdilim ang mukha ni Mr. Oswald, at naglabas siya ng isang promissory note. Ito ang promissory note na isinulat ni Trevor, na malinaw na nagsasaad na humiram siya ng 10 milyong dolyar sa loob ng 3 buwan. 5 milyong dolyar ang interes. Kaya umabot sa 15 milyon. Malinaw na nakasaad sa promissory note na ang Pacific Group ay gagamitin bilang collateral. Sinusubukan mo pa bang sirain ang kasunduan? Ibinuka ni Larry ang kanyang bibig. Ngunit walang salitang lumabas. Lumingon siya at tumingin sa pinto. Umalis ang kanyang ama para humiram ng pera. Ayon sa oras, dapat ay nakabalik na siya ngayon. Ano pa ang masasabi mo, Mr. Oswald? Kukuha lang tayo ng abogado at kakasuhan ang Pacific Group. May promissory note tayo. Ano ang kinakatakutan natin? Galit na sabi ng babaeng kayakap ni Mr. Oswald. Biglang may pumasok na babae sa kwarto sa takot at sinabing, "Mr. Larry, may problema tayo sa pabrika." 12-dosenang mga truck ang dumating at sinasabi nila na kukunin nila ang mga kagamitan sa pabrika upang ibenta kung ang kanilang sweldo ay hindi binabayaran ngayon. Nawalan agad ng lakas si Larry at agad na bumagsak sa lupa pagkarinig nito. Tapos na. Ito na ang katapusan ng Pacific Group. Sa sandaling ito, inakay ni Trevor sina Thea at James sa opisina. "Tatay, paano nangyari? Nagawa mo bang humiram ng pera?" Tumayo si Larry at galit na tanong. "Why ikaw si Thea, ang chairman ng Eternality? Ikaw talaga. Malaki. Naligtas ang Pacific Group." Natuwa si Larry nang makitang sumusunod si Thea sa likod ni Trevor. Si Mr. Oswald, na nakaupo sa sofa, ay tumingin sa mga taong pumasok sa silid. Siya ay mula sa Oswalds at nagkaroon ng napaka-awkward na posisyon sa Kensington. Ang kanyang pamilya ay mas mababa sa pinakamayayamang pamilya ngunit tiyak na mas mahusay kaysa sa isang pangalawang klaseng pamilya tulad ng mga Callahan. Mayroon silang bilyon-bilyong dolyar sa mga ari-arian at kabilang sa isang karaniwang posisyon kung saan hindi sila ang pinakamahusay o ang pinakamasama.